Unang araw sa malaking pamilya. Buong kayamanan ng pamilya. Narinig ang sistema na nagbigay sa iyo ng mga gawain. Host, susunod, ikaw ay kukunin ng iyong tunay na mga magulang pauwi. Maging tunay na binata sa loob ng ilang oras. At saka ikaw ay malilinlang ng peking binata. Paniwalaan ng pamilyang mo na ikaw ay isang masamang kapalaran. At makalipas ang isang taon, ikaw ay itataboy sa pamilyang mo. Sa huli, mamamatay ka ng masakit sa kalye. Matapos marinig ang natitirang kwento, ang buong tao ay napabuntong hininga. Anong nangyayari? Dumaan ako dito para magdusa at mamatay. Pero hindi mo napansin. Si Muxian sa tabi ay nanginginig na. Halos matumba siya sa lupa. Ang anak na mahirap nang mahanap, mamamatay na sa isang taon. At nalinlang pa ng bagay na si Yang Zi. Kung totoo ito, hayaan si Yang Zi na umalis sa Mujia. Nang tingnan mo ang ekspresyon ni Muxian Zenglin, ang buong tao ay nanlumo. Akala mo siya ay nag-iisip ng paraan upang balikan ka at pahirapan. Napabilib ka at bigla mong sinabi ang kung ano. Isipin niyo na parang hindi niyo ako nakita. Ngayon ay hindi ko rin nakita. Kung talagang sa tingin niyo ay may utang kayo sa akin, kaya't bigyan niyo ako ng pera. Hindi ko naman hihingin ang sobra. 30 milyon ay ayos na. Pagkatapos sabihin yon, tinawag mo ulit ang sistema na si Ergao. May paraan ba para makalaya ako sa kahoy na armor? Ang sistema ay may nag-aalangan na mukha, huwag kang mangarap, bata. Kailangan mong bumalik sa kahoy na armor at tapusin ang kwento ng librong ito. Sa ganitong paraan, makakakuha tayo ng gantimpala at makakabalik sa dating mundo. Kung hindi, mapipilitang maipit sa librong ito. Wala akong pakialam, babalik ka at hindi naman ako bobo. Maliwanag. Alam kong pagbalik ko ay bibigyan ako ng iba't ibang pagsubok ng Prinsipe Jia. Bakit pa siya babalik? Kung hindi, ipadala mo ako pabalik. Kung hindi, diretsyo mo na akong patayin. Anuman, hindi ako babalik. Narinig ni Suyi ang pag-uusap mo at ng sistema. Agad siyang nagsabi, anak, ang pera, ibibigay namin sa'yo. Pero kailangan mo ring bumalik sa amin. Mag-relax ka, pagbalik mo sa bahay, sino ang magtatangkang saktan ka? Papayagan kong mawala siya sa mundong ito. Mukhang hindi pa alam ng anak. Naririnig namin ang kanyang saloobin. Ayos lang din. Upang hindi malaman niya at wala na siyang maitatagong saloobin. Kahit na ang sariling anak ay galing sa labas. O anuman, mga demonyo o halimaw. Siya pa rin ay sariling anak. Noon, hindi ko siya naingatan. Ito ay sariling pagkakamali. Sa hinaharap kung muli siyang magdusa. Kung ganon, dapat talagang mamatay kami ng matanda. Pero hindi mo talaga pinanampalatayanan ang kanilang sinasabi. Patuloy pa ring naninindigan si Old Mu. Huwag ka ring masyadong matigas ang ulo. Isipin mo na lang na patay na ako, ayos ba? Si Old Mu ay nakatitig sa'yo na may pagkalito sa mukha. Ang sariling anak ay hindi tinatawag na tatay kundi Old Mu. Pero tama rin, hindi ko siya pinalaki. Lahat ito ay sariling pagkakamali. Sa hinaharap, kailangan kong maghanap ng paraan upang ituwid ito. Sa mga sandaling iyon, may isang babae na lumabas mula sa orphanage. Nang makita ang mag-asawang Mu, siya ay nagtanong kay Uncle Mu na may pagkalito sa mukha. Aunt Mu, bakit kayo narito? Tumingin sina Muxian at Suying. Matagal bago siya nakilala. Siya pala ang bunso ng pamilya Feng. Feng Baobao, oh. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Suye. Nakangiting bumati. Si Muxian ay may mukha ng kayabangan. Malugod siyang nagpakilala sa amin dalawa. Kinuha namin ang aming sariling anak para umuwi. Narinig mo ang pangalang Feng Baobao. Ang mga interesado ay tumingala. Nakakatakot. Akala ko nandito rin si Baobao. Pero ang suot niya ay talagang magulo. Ergao, tingnan mo ang tungkol kay Feng Baobao. Kung hindi siya, paano siya nakalabas mula sa orphanage? Si Muxian at ang kanyang asawa, talaga namang nakakatawa. Wala pa akong sinasangayunan. Ano bang kalokohan ang ipinapakilala nila? Narinig ang iyong puso. Ang mga labi ng mag-asawang Muxian ay nanginginig. Hindi nakakagulat, anak talaga. Wala talagang konsiderasyon sa mga magulang. At si Feng Baobao ay nakakunot din ang noo habang nakatingin sa'yo. Ang taong ito, parang hindi gumalaw ang kanyang bibig kanina. Ano ang narinig niya? Muling tumingin si Feng Baobao sa mag-asawang Mu. Napansin na nakatingin din sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sa isang iglap 3 tao ang naguluhan. Napagalaman nilang 3 na silang lahat ay nakakarinig sa tinig ng puso ni Muj. Nabahala si Feng Baobao kay Aunt Mu. Kanina sinabi niya na narinig niya si Muj. Ang mga salita ng bagong panganak. Tila lahat ay na-mute, wala pang isang bantas ang nasabi. Nang makita ito, si Suyi ay nakahinga ng maluwag. Akala ko'y pwede lang marinig. Ngunit hindi makapagsalita. Ay, maganda yon, maganda yon. Baobao. Si Muji ay talagang aming tunay na anak. Kami ay nagpatunay na. Pinatungan ni Suyi ang maliit na kamay ni Feng Baobao. At sinabi ito ng may pagmamalaki. Si Feng Baobao ay mukhang curious kaya't sinabi niya na kaya nyo rin itong iwasan. Hindi na sinabi ang mga susunod na salita. Nagkakasundo ang mag-asawang Mu at tumango na tama iyon. Naririnig din nila yon.
Nakatayo ka sa gilid at hindi mo sila pinansin. Nakayakap ang mga kamay sa iyong balikat. Itinaas ang ulo at tumingin sa langit. Nakikinig sa mga chismis. Kakapromote lang ng bata. Ang dahilan kung bakit nandito si Feng Baobao sa ampunan ay dahil isang buwan na ang nakalipas. Nakahanap siya ng isang maliit na sanggol. Hindi niya mahanap ang tunay na mga magulang ng bata. Kaya niya ito dinala sa ampunan. Pinaangat mo ang iyong labi, hindi naman ito malaking balita. Sa ganitong pagkakataon, ang tinatawag na Feng Baobao ay talagang may malasakit. May masamang ngiti ang sistema, malaking balita ito para sa batang iyon. Ang sanggol na ito ay talagang pamangkin ni Feng Baobao. Kakaanak lang ng kanyang hipag ng isang lalaki. Ngunit pinalitan ng isang babaeng mahirap na tinulungan ni Tang Jie. Pinalitan ito ng isang estudyanteng kolehiyo. Sa isang linggo, malalaman na ni Feng Baobao ang katotohanan. Mabuting ibabalik ang bata. Nahayag ang tunay na pagkatao ng mahirap na estudyante na babae. Nakadapo ang isang kamay sa panga. Unti-unting napakunot ang noo, ganito pala ang sitwasyon. Ayon sa aking mga taon ng karanasan sa pagpaparating, si Feng Baobao, na napakabait, malamang ay hindi magtatagumpay. Ang batang ito ay matalino. Sistema ng pagmamalasakit sa pamilya. Ang susunod na malaking balita ay, sa totoo lang, ang sanggol na iyon ay may congenital na sakit. Iniisip ng kanyang pinsan na hindi ito kanyang anak, at hindi nakakapayag sa mahirap na estudyanteng babae. Nagkaroon ng DNA test sa bata at sa kanyang pinsan. Nang maglaon, natuklasan na ang kalaban ay anak ng pamilyang Feng. Sa ganitong paraan, si Feng Baobao ay nakipagsabuatan sa estudyanteng babae. Kaya sa isang madilim na gabi, siya ay natakot ng mahirap na estudyanteng babae at pinatay ng 15 batang bagang. Sa huli, siya ay namatay na may galit. Bahagyang tumango ka. Tama yan. Nakikita kong walang utak ang batang si Feng Baobao. Wala namang ibang ginagawa kundi maging martyr. Si Feng Baobao ay nakatayo sa isang tabi na nakanganga. Ang isip niya ay puno ng mga salita ni Ergao. Sarili niyang hanapin ang tunay na anak ng kanyang pinsan. Sa huli, siya ay pinatay nila gamit ang ganitong malupit na pamamaraan. Sina Mushan at Suyi ay nagkatinginan. Tumingin muli sa tabi kay Feng Baobao. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Natapos mo na ang pananood at tumingin ka pabalik. Napagtanto mo na nandyan pa rin sila sa ganong sitwasyon. Bakit hindi pa kayo umaalis? Wala namang pakialam kung bibigyan ng pera o hindi. Saka na, hindi ako babalik. Talaga namang tinatamad na akong makipag-ugnayan sa kanilang pamilya ng mga maikling buhay. Matapos akong patayin niyang Master Jia. Pamilya mo, lahat ay isa-isang mawawala ng buhay. Hindi ba mas mabuti pang mabuhay? Parang may tumalon sa puso ni Mushan. Sa hinaharap, ang buong pamilya ay sunod-sunod na mamamatay. Paano mangyayari yon? Ang palad ni Suyi ay puno na ng malamig na pawis. Totoong si Yang Zi ang nagdulot ng kapahamakan sa kanyang tunay na anak. Baka siya pa ang makasama sa buong pamilya. Paano mangyayari ito? Sarili. Pero palagi siyang tiningnan na parang sariling anak. Hindi pwede. Hindi dapat mangyari ang ganitong bagay. Gayon din, si Feng Baobao na nasa gitna ng chismis ay hindi na ito pinansin. Sa wakas, mas concerned siya sa kanyang kapalaran. Tio at Chamu, may mga kailangan akong asikasuhin, alis na ako. Nais ni Feng Baobao na mag-imbestiga muna, baka naman mali ang sinasabi ng taong ito. Si Ergao ay humalakhak ng malamig, si Xiao Yan. Si Feng Baobao ay pupunta na upang alamin ang katotohanan. Pero talagang hindi maganda ang kanyang isipan. Sa katunayan, mula nang matagpuan niya ang batang iyon, si Brutang ay nagpadala na ng tao upang subaybayan siya. Baka hindi pa natutuklasan ang katotohanan, siya ay patay na. Nakaayos na siyang umalis. Si Feng Baobao na nakabukas ay biglang natigilan. Nagkunwari siyang walang pakialam at tumingin sa paligid. At talagang nakakita siya ng ilang mga kahina-hinalang tao. Nakakainis, tama siya sa sinabi niya. Nagbago ng isip si Feng Baobao. Tumingin siya sa mag-asawang Mu at sinabi ang Tio, Tia. Maaari ba kayong makadaan at ihatid ako? Alam na ni Mushan ang dahilan. Hindi na siya nagtanong pa at pumayag na. Saka siya lumapit sa tabi mo, Muje. Kung hindi mo pa rin pinaniniwalaan ang desisyon ng mga magulang mo. Sige ganito na lang. Bumalik ka muna sa amin ngayon. Bibigyan kita ng isang maliit na layunin. Kung sa tingin mo ay iba ang bahay kaysa sa inaasahan mo, pwede ka nang umalis ulit. Sa oras na yon, bibigyan ulit kita ng isang maliit na layunin. Ano sa tingin mo? Walang problema. Wala kang pagdadalawang isip at pumayag ka na. Binigwasan ni Ergao si Xiao Yan. Hindi ba't sinabi mo na kahit wasakin ka? Hindi ka nababalik? Umuungol ka sa kawalang magawa, ayaw ko rin. Pero talagang sobra na ang ibinibigay nila. Mukha si Ergao na puno ng kasakiman. Anong pinagtatanggol mo? Baka kanina ay patuloy kang tumanggi. Upang maghintay sa sandaling ito. Naging masaya si Mushan, ang saya sa pera. Mayaman siya at walang katapusang pera. Kung hindi niya gagastusin para sa anak, para kanino pa. Basta't willing ang anak na bumalik. Kahit gaano pa kamahal, ayos lang.
Si Feng Baobao ay tahimik na nagrolling ng mata dahil sa sobrang kasakiman. Isang taong mas matakaw pa sa kanya. Nang makaupo siya sa sasakyan, tumawag ang kanyang nakatatandang kapatid kay Feng Baobao. Sa isang nagmamadaling tono, bakit ka iniimbestigahan ng kuya mo? Nagulat si Feng Baobao, nalaman mo na kuya. Ang tanawin at tunog ay malamig, kung gagalaw ang kapatid kong babae, tiyak na delikado. Nasaan ka? Pupunta ako para kunin ka. Tila umiinit ang puso ni Feng Baobao, kuya. Magkita na lang tayo at mag-usap. Unang dumaan ka sa bahay ng mga mo para kunin ako. Huwag kang basta-basta kumilos. Medyo komplikado ang sitwasyon. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nakatitig si Feng Baobao sa iyo na parang may gusto siyang ipahayag. Matagal na, halos 1 oras na. Bakit hindi na nagsasalita ang sistemang iyon? Kanina, gusto niyang mag-imbestiga. Alam na niya ang sinabi niya kanina sa kanyang kuya. Alam na rin siguro niya iyon. Napansin mo ang titig ni Feng Baobao. Nagusisa siya na may kunot ng noo. Bakit ba ako tinititigan ni Ergao at Feng Baobao? Nag-aalangan ang sistema. Napansin niyang may kakaiba sa sitwasyon. Batang Ginoo, malamang narinig niya ang iyong pagtawa na may pagdududa. Si Ergao na may ngiti sa mga labi. Maging kumpiyansa ka. Siguradong nahuhumaling siya sa ganda ng Batang Ginoo. Nakahawak siya sa katawan ng Batang Ginoo. Tama ba ang sinasabi ko? Ngayon, si Ergao ay may pormang galit na nakatingin sa iyo. Sa suot mong ito, tila ikaw ay mula sa pamilihan. Si Feng Baobao ay makakakita sa iyong panlabas na anyo. Kahit na siya ay nakasuot ng kaswal na damit. Pero lahat naman yon ay mga dekalidad na brand. Talagang sobrang nagiging makasarili ang host. Si Feng Baobao sa tabi ay natulala rin. Paano nagkaroon ng ganitong walang hiya na tao? Kaya kong pahalagahan ka. Anong kalokohan ito? Dapat sana ay nakikinig sa chismis ng sistema. Balita ko pala ito. Hindi ko akalain na maririnig ang saloobin ng isang mayabang. Si Suyi ay pinipigilan ang kanyang bibig habang nakayuko. Nagkunwaring wala siyang narinig. Ngunit sa kanyang kalooban, siya ay labis na natutuwa. Ang kanyang anak ay nakaranas ng maraming paghihirap sa mga nakaraang taon. At mayroon pa rin siyang ganitong tiwala sa sarili. Ang bahaging ito ay katulad ng kanyang sarili. Anuman ang hirap, huwag isipin na siya ay madidiskaril. Siyempre, hindi mo alam. Ang mga damdamin ng dalawang babae sa sasakyan ay napakasagana. Nagtanong siya sa sistema, bakit hindi na siya nag-imbestiga, Ergao? Bakit hindi siya nag-imbestiga? Patuloy pa rin siyang nakatingin sa akin. Kung tititigan pa siya, baka magalit na ako. Si Feng Baobao, sa narinig, ay agarang tumingin pababa. Ngunit nang isipin pa, tiningnan niya kung paano siya maaring magalit. Kaya tumingin siya sa kanyang telepono. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa iyo. Ang sistema ay nagtanong na may kaunting pagdududa. Ang pangunawa ni Xiaoye Feng Baobao ay naguguluhan. Parang gumana ito kahit kaunti. Kanina ay tumawag ang kanyang nakatatandang kapatid. Sayang naman ang ganitong kagandang kapatid. Malapit na itong mamamatay sa Xion Expressway. Agad na bumaba ang ulo ni Feng Baobao at nagmamadaling naglalaro sa telepono. Kuya, huwag kang dumaan sa Xion Expressway. Pwede ring pahintuin ang driver para sunduin ako. Kapag nagkita tayo, ipapaliwanag ko sa'yo. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang sasakyan sa harap ng bahay ng pamilya mo. Dumating na rin ang tao na inatasan ng pamilya Feng. Nakatunganga sa tabi at magalang na sinabi, Miss, inutusan ako ng panganay na sunduin kayo. Tumango si Feng Baobao. Pagkatapos ay lumingon siya at nagpasalamat sa mag-asawang mo. Tito at tita, salamat sa paghatid sa akin. Uwi na ako. Sa susunod, bibisita ako ng personal. Tumango si Mushan. Masayang pinagmamasdan ang prinsesa ng pamilya Feng. Sa kanyang isip, hindi may iwasang isipin na ang dalagang ito ay edukado at may magandang asal. Malaki rin ang impluensya ng pamilya Feng. Kung sila ay maaaring magkatulungan sa kanyang anak, mukhang hindi rin masama. Pagkapasok sa pinto, tinawag agad ni Suyi ang kanyang 2 anak na babae na lumapit. Halika na, mga shower gel at bath liquid. Ito ang inyong tunay na kapatid na lalaki. Mukgo, tawagin mo na si kuya. Tumingin ka sa sala. Napansin mong may nakaupo sa sofa na isang pares ng magkapatid na babae. Nakaisang suot silang parehong damit. Isa ay itim at isa ay puti. Para bang sinasadya upang magkaiba. Dahil sila ay kambal. Kung titingnan ng ibang tao, hindi talaga makikita kung sino ang ate at sino ang bunso. Shower gel at shower liquid. Naglakad siya ng ayaw na ayaw. Tumingin siya sa iyo. Ngunit puno ng pagduduwal ang kanyang mga mata. Parang sinasabi, saan galing itong ignorante? Si Lasen ay unti-unting lumalaki. Ang kanyang mukha ay nagiging seryoso. Tinawag ng shower liquid si kuya. Walang magawa ang 2 babae. Kaya't napilitan silang tumingin sa ibaba at tawagin si kuya. Ngunit sa sandaling tumingin sila sa ibaba, sabay silang nagrolling ng kanilang mga mata. Talaga namang nakakainis ang tatay. Nakita na, di nakita na. Bakit pa dapat dalhin sa bahay? Ang taong ito ay mukhang isang mahirap na tao. Maaaring hindi rin malinis ang kanyang mga kamay at paa.
Kung malaman ng ibang pamilya, tiyak na pagtatawanan ang pamilya mo. Mukha kang hindi nagmamalasakit. Nakangiting sumagot ng T, kamusta kayo? Sa kanyang isip, sinabi niya sa sistema na, Ergaw. Ito ang unang pagkikita. Ang dalawang kapatid kong babae. Mukhang hindi nila ako gusto. Ang sistema ay tumawa at nagsabing, mga bata. Maging kumpiyansa at tanggalin ang mukhang. Tiyak na hindi sila gusto ka. At ang dalawa ay bulag kahit nakabukas ang mga mata. Nagulat ang body wash at shower gel. Sabay-sabay silang tumingin sa iyo, tanong kung sino ang kausap mo. Talagang hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Pero kanina lang narinig ko ang kanyang boses. Ang dalawang kapatid na hindi nauunawaan ang nangyayari. Agad silang lumingon kay tita. Si Mushan ay bahagyang umiling. Nagbigay siya ng senyas sa dalawa na huwag magingay. Si Suyisang ay nakangiting nagpaalam, Muje. Ang dalawa ay labis na masaya. Hanap namin kayo ng maraming taon. Akala pa nila ay hindi na sila makikita. Magpahinga muna tayo ng kaunti. Pinapagawa ko sa kusina na ihanda ang pagkain. Sa wakas, makakapagdaos tayo ng isang salusalo ngayong araw. Tumango ka. Habang naglalakad papunta sa sofa, patuloy na nagtatanong. Talagang kakaiba ang sistema. Sa wastong paraan, dapat ay pagbalik ko. Hindi ba dapat akong baliwalain ng tuluyan? Kailangan ko pang maging alipin ng lahat. Para lang makuha ang kanilang tingin sa akin. Bakit ngayon parang okay naman? Medyo naguguluhan din ang sistema kay Xiaoyan. Iniisip ko na maaaring may kinalaman ito sa iyong naunang asal. Kung ikaw ay nagpakita ng inisyatiba na bumalik dati, maaaring ang kanilang asal ay hindi na ganito. Sinamantala ni Suyi ang pagkakataon kasama ang kanyang dalawang anak na babae. At ang tagapangalaga at katulong sa bahay ay tinipon din. Ang nilalaman ng pangaral ay malinaw at maikli. Upang sa hinaharap sa bahay na ito, sinong mangahas na magpakita ng masamang asal kay Muje? Agad siyang aalis. Anuman ang kanilang pagkatao. Sinasadya niyang tiningnan ang kanyang dalawang anak na babae. Pampaligo at likido sa pagligo. Sa mga sandaling ito, naintindihan din. Mukhang narinig nila ang boses ng kapatid na si Mu. At narinig din ito ng papa at mama. Parang medyo iba ang nakuhang kapatid na ito. Naisip ang sinabi ng ina. Agad na naging napakamabait ng dalawang babae. Nagdala ng isang prutas na plato at lumapit sa iyo, kuya. Tikman mo, galing ito sa aming hardin. Napakatamis nito. Si Mushan ay hindi aalis kahit saan. Nakaupo sa tabi at nakatingin sa iyo. Gusto pa niyang makinig tungkol sa chismis ng kanyang anak na babae. Kahit naghintay ng matagal, hindi marinig ang iyong boses. Kaya't nagtanong siya tungkol sa Yuluyue. Bakit kayo dalawa ay lumuwas ng maaga? Hindi ba't sinabi na lumabas tayo ngayon sa katapusan ng linggo? Sa kawalang magawa, sinabi ng shower gel, tatay. Dapat talaga ay maglalakad kami sa bayan. Pero biglang nagkasakit ang aking pinakamabuting kaibigan na si Deiru. Kailangan kong pumunta sa ospital mamaya para bisitahin siya. Nagkasakit si Ruru. Agad na nagtanong si Mushan. Anong sakit? Seryoso ba? Kilala niya si Deiru. Dahil dati, naligtas ng batang ito si Muyulu. Kaya maganda ang kanyang pagpapahalaga sa kanya. Nagsimula nang magsalita si Muyulu. Ang iyong saloobin ay umabot na kay Mushan. Si Deiru ay magkakasakit. Talagang nakakatawa ito. Siya ay buntis. Tingnan mo ang hitsura ni Laumu. Marahil siya rin ay naloko. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang mga kambal ay bulag. Hindi ba't ito'y namamana? Unti-unting lumalaki ang bibig ni Muyulu. Nagulat siyang lumingon sa'yo. Si Ruru ay buntis. Paano ito posible? Siya ay isang mahirap na estudyanteng kakalabas lang sa kolehiyo. Wala pa siyang boyfriend. Paano siya magkakaroon ng anak? Pero si Mushan ay narinig lamang. Ang sinabi na siya ay naloko. Agad na nagalit si Muyulu. Sabihin mo ang totoo. Ano bang nangyari kay Dairu? Nataranta si Muyulu at nanginginig siya. Sinasabi ko ang totoo. Wala kang sinabi sa labas. Pero hindi tumigil ang bagong estudyante. Ang itsura ni Old Mu kapag nagalit ay talagang astig. Pero kasabay ito ng sinasabi ni Mushan. Ang galit na kasisimula lang ay agad na nawala. Nakatingin sa'yo na may mukha ng galit. Ang batang ito. Ako ang tatay mo. Tama ang hula mo sa akin. Pero nang marinig ang anak na sinasabi akong gwapo, si Mushan ay tila natutuwa sa kanyang puso. Matapos mong kumain ng saging, kakain ka ng presa. Para bang relax siya. Nakikinig kay Ergauzi na patuloy na nagkukwento ng chismis. Agad na tumayo ng tuwid ang mga kambal. Natatakot din na mahuli ka. Agad na nagkunwari na naglalaro ng cellphone. Si Mushan ay nakinig din. Mukhang interesado, sabik na sabihin mo na. Sa wakas, nagsalita ang sistema, si Xiaoyan. Medyo malaking chismis ito. Ito na ang kambal na magkapatid. Ngayon ay may isang boyfriend sila. Kakulangan ng katotohanan. Nakikinig si Muyulu. Agad na tumayo si Muyulu sa sandaling narinig ang sinabi ng sistema. Tumayo rin ang likido ng paligo. Nakatitig sa'yo na may galit. Nagulat ka. Lumingon ka sa kanila kung anong nangyari. Anong nangyari? Baka may malubhang sakit sila. Hindi naman ako nagsalita.
Galit na galit ang likido ng paligo at tinatapakan ang paa, kanina ka patahimik. Sinasabi mo na yung gi sa loob mo ay hindi mo na siya alintana. Tungkol sa bahagi ng bagong estudyante, agad itong pinatahimik. Hindi talaga masabi. Akala ng likido ng paligo na sadyang ginawa ito ng pangalawang kapatid. Sabi niya, sabihin mo nga, kahapon hindi siya naiiba. Ang lahat tungkol sa bagong estudyante ay nakakansela ang tunog. Ang dalawang magkapatid ay nagtinginan. Sa huli, sabay-sabay silang tumingin sa ama. Nagsara ng mata si Muxian. Tahimik siyang tumango. Ganyan nga, naranasan na nila ng kanyang asawang ito. Nakatingin ka kay Muxian na puno ng kuryosidad. Ano bang mali ang nagawa ko? Huwag naman, hindi naman. Sila ang nagudyok sa akin na kumain ng prutas. Ito ay dahil sa akala nilang masyado akong kumakain. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Ergo na mabilis na mababawasan ang pamilya mo. Hindi nga nakakabigay kahit ng kaunting prutas. Naging sabog ang shower gel at sabon. Inagaw ng pagkabigla ang kanyang bibig. Ano ang sinabi niya? Mawawasak na ang pamilya mo. Paano ito mangyayari? Lahat sila ay tumingin sa kanilang ama. Ngunit natagpuan ang kanilang ama na umiiyak. Isang mukha ang tahimik na tumango. Nakita na nakatitig ka pa rin sa kanya. Si Muxian ay huminga at sinabi, Aba, kuya mo. Huwag ka nang mag-isip ng labis. Palagi silang nakatutok sa kanilang mga cellphone. Habang tumatagal, minsan hindi na normal ang pag-iisip. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa kanyang dalawang anak na babae. Mukhang hindi masaya, sinabi niyang, bakit kayong dalawa ay ganyan pa rin? Bakit hindi pa kayo humihingi ng tawad sa inyong kuya? At ngayon ay bumalik na ang inyong kuya. Wala sa inyo ang pinapayagang lumabas. Hindi alam ni Muxian. Sa mga oras na ito, ang dalawang magkapatid, wala na silang balak lumabas. Sila rin ay pumutong sa paligid mo. Gusto kong marinig tungkol kay Dairo. Ano ba talaga ang nangyari? Bukod dito, mas gusto nilang malaman. Saang dahilan? Sabi mo, gumagamit sila ng isang boyfriend. Kaya't sabay na humingi ng tawad ang dalawang kapatid na babae sa'yo, kuya. Pasensya na. Medyo nalito kami kanina, tumango ka lang. Umungol siya at hindi na nag-usap. At saka nagpatuloy sa pagtatanong sa sistema. Si Dalawa Dog ay nagsimula ng magpaliwanag. Ang sistema ay may mapagmataas na ekspresyon, siksiyaw yan. Talagang hindi masyadong matalino ang dalawa mong kapatid na babae. Lalo na ang panganay. Kung si Bathing Liquid ay pupunta sa ospital para bisitahin si Dairo ngayon, ang kabilang panig ay kakakabitan lang ng bata. Para sa kanyang reputasyon, akusahan niya si Bathing Liquid ng pagkalaglag. Nagdala pa siya ng grupo ng mga paparazzi upang ipasikat siya. Sa oras na ito, ang isip ni Bathing Liquid ay kumikilos ng mabilis. Paano ito posibleng mangyari? Patuloy ang sistema hanggang sa ang Bathing Liquid ay nasa labis na kawalang pag-asa. Ang kanyang boyfriend, na boyfriend ng shower gel na si Wudalang, ay lalabas. Sabi niya, pwede itong ayusin sa pamamagitan ng pera. Ngunit kailangan ng 50 milyong yuan. At banta na hindi siya pwedeng magsabi sa kanyang pamilya. Ang shower gel ay walang magagawa, kundi lihim na ilipat ang 50 milyong yuan mula sa kumpanya ni Muxian, upang matanggal ang problema. Ngunit sa huli, dinala siya ng Wudalang sa Mekina. Hindi ko na kailangan pang sabihin ang wakas. Sa pagkakataong ito ay labis na nagulat ang shower gel kay Wudalang. Siya. Talaga bang nakipagrelasyon siya sa kanyang sariling kapatid na babae? At ibinenta pa ako sa Mekina. Ikaw ay magugulat. Si Wudalang ay parang Wudalang din. Hindi mo masabi na itong Phoenix Man ay may kakayahan. Na nakuha na ang mga kambal. Hayaan mong hulaan ko. Marahil siya ay kasama ng kung sino si Ruru. Magkasabwat sila. Tumango ang sistema, talagang napakatalino ng batang ito. Pero sila ay pinaputok din ng iba. Patuloy na nagsalita ang sistema sa oras na ito. Matapos ibenta ang malaking isa sa Cotton North, wala talagang kaalaman ang pamilya mo. Tungkol sa natitirang maliit, muli silang nakipagsabuatan sa peking produkto upang akusahan ka. Pinaniwalaan ng buong pamilya na ikaw ay isang malas. Sa huli, ikaw ay pinalayas mula sa pamilya mo. Namatay ng malupit sa kalsada. Nakakabahala, talagang nakakalungkot, hindi mo maiwasang makaramdam ng panginginig. Pero sa ibabaw, tila napakapanatag. Mukhang mapapahiya si Ginoong mo. Ang pares na ito ng kambal. Napapahikot ng lalaking Phoenix. At kailangan pang bumisita sa ospital sa kung anong mabuting kaibigan. Pag nangyari yon, kung akusahan nila ako, tatawag ako ng pulis. Kasabay nito, hihilingin ko kay Ginoong mo na bayaran ako ng 2 maliit na layunin. Gagamitin ko ang pagkakataon upang putulin ang ugnayan at umalis ng malayo. Ang shower gel at body wash, parang nahitabo ng kidlat. Ang utak ay humuhuni, lalo na ang shower gel. Iniisip na may bebenta ako sa Cotton North. Pero ang sarili niyang pinakamahusay na kaibigan ang nakapasok. Pati ang sariling kapatid na babae. Kailangan pang lokohin ng lalaking walang kwenta. Talagang nakakakdisgust. Ang mga kambal na magkapatid ay talagang may koneksyon. Ngayon ay nagkatinginan pa sila. Sa pagkakataong ito, nagkaisa sila at hinawakan ang isa't isa.
Ang kanilang mga mata ay nag-aalok ng kaaliwan. Sa tabi, si Mushan ay nanginginig ang mga binti. Siya ay galit na galit at nanginginig ang buong katawan, na ang kanyang mahal na anak na babae ay mamamatay ng napakasakit. Pati ang kanyang anak na bagong natagpuan, ay maiisipan ng maling akala ng buong pamilya. Sino ba talaga ang may gawa ng lahat ng ito? Sa oras na ito, tumulog ang telepono ni Bathgel. Si Wuda lang ang tumatawag. Si Mushan ay nagmukhang seryoso at malamig na nagsabi na ilagay sa speaker. Si Bathgel ay hindi dared na labagin ang salita ng kanyang ama. Gusto rin niyang marinig ang sasabihin ng lalaking walang kwenta. Kaya't siya ay masunurin na inilagay ang telepono sa mesa. Binuksan ang hands-free. Isang malambot na boses ang biglang narinig mula sa telepono. Lulu, nasaan ka na? Bakit hindi ka pa dumating? Naghintay na ako sa iyo ng 15 minuto at 29 segundo. Pinigilan ni Bathgel ang kanyang galit. Sinabi niyang malapit na siyang dumating. Nagkaroon ng traffic sa daan. Dati, iniisip niya na si Wuda lang ay maingat. Ngayon, pakiramdam niya ay nakakainis. Si Wuda lang ay sinabing hindi ito mahalaga sa isang mahinalang tono. Kailangan mo akong bayaran. Gutom na ako, gusto kong kumain ng Australian lobster ngayon. Nag-order siya ng 1-0 putahe ng tuna sashimi ng sabay-sabay. Ang kabuang presyo ay aabot sa 500,000. Si Muxian ay sobrang galit na halos namilipit ang kanyang bibig. Kahit sa sarili niyang pagkain, hindi siya makakain ng ganito. Mukhang madalas gawin ito ng taong umaasa sa iba. Hindi si Bathgel. Di niya kayang tingnan ang mukha ng kanyang lolo at hindi pa siya nakatugon. Nakabinbin na ang tawag ng kabilang panig. Halos sabay na nangyari. Tumulog din ang telepono ni Bathliquid. Si Wuda lang pa rin. Ang kamao ni Muxian ay umuusok. Sinabi ni Cheng Sheng na ipagpatuloy ang hands-free na tawag. Sundin ang shower gel. Patuloy na narinig ang parehong boses sa kabilang linya ng telepono. Yebao, halika at samahan mo si Lulu. Parang gusto ko nang mamatay. Sa oras na yon, humanap ka ng paraan para makapasok. Kailangan kitang halikan muna. Umupo ka sa sofa. Halos maisuka ko ang mga prutas na kakakain ko lang. Masyadong nakakasuklam ito, Malia. Ang mga kambal na mag-sister. Saan mo nakuha ang ganitong kakaibang bagay? Bilang boyfriend, kakulangan sa pag-ibig, hindi na nakatiis si Muxian. Lumapit siya ng isang hakbang. Diretsong binali ang cellphone ng shower gel. At pagkatapos, itinuro ang 2 anak na babae at sumigaw ng shower gel. Shower gel, anong mayroon pa kayong dapat sabihin? Nakakasuka, sobrang nakakasuka. Kambal na mag-sis. Hindi kailanman nakakita ng ganitong galit mula sa tatay. Agad silang natakot at sabay-sabay na lumuhod sa sahig. Umiiyak na tinatawag ang tatay. Hindi rin namin alam kung ano ang nangyayari. Nabulag din kami. Nakatingin si Muxian sa mga anak na umiiyak. Punong-puno ng galit sa kanyang mukha. Paano niya ng anak ng ganitong dalawa? Mga tanga na walang isip. Tumingin ka sa kanila ng isang sulyap. Pinipigilang huwag tumawa. Ngayon, natatakot na. Kung nagisip lang noong una, hindi sana nangyari ito. Pero itong 2 tanga. Kahit alam na wala ring silbi. Ayon kay Ergao. Magtitiwala pa rin silang 2 sa peking produkto. Kailangan ding huminto sa susunod. Narinig ng kambal ang iyong puso. Sabay-sabay silang tumingin. May galit at hindi pagkakaintindi sa kanilang mga mata. Bakit siya ganito, masaya sa kapahamakan ng iba? Sila ay hindi mga tanga. Alam na namin ang katotohanan ngayon. Hindi na kami maniniwala sa mga sinungaling sa susunod. Nararamdaman ang mga mata ng 2 kapatid. Agad kang kumaway na parang ako'y bulag at bingi. Wala akong nakita. Wala rin akong alam. Pero hindi ko maiwasang isipin kung bakit niyo ako tinitingnan. Dahil alam na ang katotohanan, bakit hindi pa rin nag-iisip ng paraan para makabawi? Ano ang silbi ng pagyak at pagyak? Narinig din ang boses ng sistema. Sabi na ng batang ito, ang iing nilang 2 ay kapansin-pansin. Ngayon, mukhang kawawa. Hintayin mong bumalik ang peking iyon. Sa ilang salita, nawawala na naman ang isip ng pamilya. Ano man ang sabihin niya, iyon na yon. Si Muxian ay may panghihinayang sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, narinig ang tinig ng kanyang anak. Kung hindi, tiyak na mahahawakan siya ng peking iyon. Muxian, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bigla siyang nagtanong. Para bang nahanap ni Yuenyan ang kanyang tagapagligtas. Agad siyang nagsalita, kapatid, matagal ka na sa labas. Marami ka nang naranasan at alam. Tiyak na may paraan. Ang shower gel ay direkta nang lumuhod sa iyo. Umiiyak na sinabi, kapatid. Kailangan mo akong iligtas. Palagi kong naiisip na si Wuda lang at Dairo. Ito ay inayos ng maayos. Tiyak na may iba pang plano ang 2. Sa pagkakataong ito, siya ay talagang natatakot. Nakita na niya ang balita online. Kung sakaling maibenta talaga siya sa mga kumot, iyon ay mas masahol pa sa kamatayan. Medyo nagulat habang tinitingnan ang 2 magkapatid sa harap. Kanina, sinisisi pa ako bilang isang walang silbi. Ano na ang sitwasyon ngayon? Napansin ng shower gel ang iyong pagdududa. Nakisunod sa estilo ng kapatid at lumuhod din, kuya. Alam naming nagkamali kami ang may kasalanan kanina.
Alam namin na babalik si kuya ngayon. Wala kaming oras upang maghanda ng regalo. Huwag magalit. Sa ganitong paraan, pagsasamahin ang aming pera. Dapat ay may 3 milyon. Lahat ay ibigay kay kuya. Si Eslyn ay huminga ng malalim sa tabi. Naalala ang iyong mga naunang saloobin. Magandang malaman na gusto mo ang pera. Kaya't nagsalita ako, Leje. Talagang mali ang ginawa nila sa pagkakataong ito. Kung may paraan ka, sabihin mo na. Bigyan ka ulit ni Papa ng 1 milyon na paminsan-minsan. Ano man ang gusto mong bilhin, bilhin mo lang. Bakit kayong dalawa ay parang malamig ang mukha? Anong ginagawa nyo? Ako ay isa lamang. Anong kaalaman meron ang isang mahirap na bata na galing sa labas? Wala akong magagawa. Pagkatapos mong sabihin yon, hindi mo maiwasang magalit sa loob mo. Ganito ba kawalang laban ng pamilya? Napakababa na ng dignidad, pinagtatawanan na tayo ng iba. Kailangan pa bang mag-isip ng ibang solusyon? Hindi ba may industriya ng aliwan? Isang live stream na walang kapantay. Nagmadali silang pumasok sa ospital para ilantad ang mga yon. Umuupo sila sa aking harapan at nag-aalok ng pera. Ako ba ay ganong klase? Madali bang madala ng mga simpleng tukso? Kahit ang sistema ay nagpapakita ng kawalang respeto. Si Aoyan, ikaw ay tunay na marunong. Ipinapakita ng kwento. Ang peking produkto ay nagastos ng 50 milyon noong nakaraang buwan. Bumili siya ng isang isla. Ang matandang lalaking iyon ay nagbigay lamang sa iyo ng 1 milyon. Ganito ba ang pakikitungo sa mga humihingi ng tulong? Ganito ba ang trato sa sariling anak? Karapat-dapat na agad silang umalis. Nagulat ka sa narinig mo? 50 milyong yuan para sa isang isla. Ako ang unang Ultraman. Hindi ko ma-imagine kung mayroon akong 50 milyong yuan. Dapat akong maging sobrang masiglang bata. Ang mukha ni Mukan ay sobrang maputla. Saan galing ang pera ng peking produkto? Sino ang pumayag na gumastos siya ng 50 milyong yuan para sa isang isla? Nagulat ang kambal na mag-sister ng sandali. Pagkatapos ay nagtinginan silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng saya. Ang kuya ay may matalas na dila ngunit mabait ang puso. Alam na nila kung ano ang gagawin. At saka sila agad na tumayo. Yumuko sila sayo, kuya. Alam naming nagkamali kami. Huwag kang mag-alala, tiyak na babalik kaming buhay. Papabayaran natin ang mga nambuli sa atin. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo ang dalawang magkapatid palabas. Si Mukan ay puno ng pag-aalala, kuya. Kumain ka na muna. Huwag ka nang maghintay sa amin. Matapos sabihin yon, tumakbo na rin siya kasama ang dalawang anak na babae. Ano bang mga tanong sa isip mo? Ano bang klaseng kalokohan ito? Kanina, hindi ba sinabi mong bibigyan mo ako ng pera? Okay na rin yung 1 milyon. Pwede ring isaalang-alang ang 5 milyon, ikaw. Huwag kayong umalis, pero wala ng tao sa villa. Sa puntong ito, bumaba si Suyi mula sa itaas. Nakatingin sa sala, nagtataka si Bromuke dahil nag-iisa ka. Si Daddy at ang mga kapatid na babae. Saan na sila? Sabi mo na tila dismaya. Hindi ko alam, siguro may mahalagang bagay. Naboboring ka, binuksan mo ang cellphone at sinimulang tingnan ang dawin. Sa hindi nagtagal, may isang livestream na nakakuha ng iyong atensyon. Ang totoo, si Bathing Lotion ay lihim na nag-livestream. Ang pamagat ay talagang nakakagulat, ang mga tanga at ang panghabang buhay na aso. Nakita rin ng sistema yon. Nagtaka siya at tila nagkaisip na silang dalawa. Naglakas loob pang mag-live ng lihim. Na-expose na ang dalawang iyon. Mukhang masaya pa ito. Ang lakas nito, ha? Nakaungol ka na, ergo. Pakiramdam ko'y may mataas na tao sa likod ng mga kapatid na babae. Kung hindi, sa isip nila. Hindi nila maisip ang ganitong paraan, di ba? Naguguluhan din ang sistema na nagpapakita ang kwento na hindi sila ganoon katalino. Nakikinig sa sinasabi ng sistema. Nagsimula ka ring magtaka, ergaw. Pakisilip nga kung sino ang mataas na tao sa likod nila. Sa oras na ito, ang sistema ay may seryosong mukha, si Aoyan. Kanina, sinaliksik ko na. Walang katotohanan na may mataas na tao sa labas ng mundo. Basta't bigla na lang silang naging matalino. Naghanda na sila sa daan papunta roon. Pwede rin yun, basta't biglang tumalino. May ekspresyon kang gulat. Ang sistema ay naguguluhan din, talagang ganoon nga. Matapos nilang hindi maging tanga, tumaas ang kanilang galing sa pagarte. Pinatay mo ang cellphone mo. Nakaliin ka sa sofa at nagsimula kang magpahinga. Siguradong may pusa at ibon dito. Kung hindi, paano magiging malayo ng napakalayo ang kwento? Si Suyi sa tabi ay nakatakip sa kanyang bibig at hindi makatawa. Sa isipan, iniisip ang hangal na bata. Ikaw ang bantog na tao mula sa ibang mundo. Kung hindi ko narinig ang iyong boses sa puso, lahat tayo sa pamilya ay nahaharap sa kapahamakan ngayon. Nagpatuloy ang sistema sa Xiaoye, kanina ay sinuri ko ulit. Talagang wala akong nakita na kahina-hinalang tao. Maghintay, tingnan natin ulit. Gayunpaman, ang unang sakuna ng pamilya mo ay nakalagpas na. Ang peking bagay na yon ay hindi na muling maglalagay ng kasiraan sa iyo sa malapit na hinaharap. Pero bakit parang hindi ka pa rin masaya? Anong magandang dahilan para maging masaya sa isang buhay na puno ng pagdaing?
Hindi mo ba sinabi kanina? Ang taong iyon ay bumili ng isang isla gamit ang 50 milyong. Ako pa rin ba ang kanilang tunay na anak? Bumalik na ako ng ilang oras na. Wala ring nakitang nagbibigay sa akin ng ilang maliliit na layunin. Hayaan mo rin akong bumili ng isla para ma-enjoy. Kaya't sinasabi ko sa'yo na mabilis lumago ang hindi normal na isip. Wala na, mabilis lang. Mamaya, malalaman na natin kung bumalik na ang peking produkto. Siguradong lahat sila ay nakatuon sa kanya. Kaya't may tumibok sa kanyang puso. Si Mu Baichuan ay gumastos ng 50 milyong yuan para bumili ng isang isla. Paano ako hindi alam ang tungkol dito? Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Ang pera ng pamilya Nu ay hindi basta-basta lang. Kahit na ang mag-asawa ay labis na nagmamahal kay Baichuan. Halos lahat ng gusto niya ay ibinibigay. Pero hindi naman ito dapat umabot sa ganitong antas. Mamaya, siya ay babalik. Kailangan kong tanungin siya ng mabuti. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Mu Baichuan kasama ang isang magandang babae. Nang makita ka ni Mu Baichuan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan. Kahit na ito ay isang sandali lamang. Pero nahuli mo pa rin ito. Lumapit siya kay Suyi. Galit at nagalala sa kanyang ina. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Siya ay isang malas na tao. Punong-puno ng malas. Ang babae sa kanyang tabi ay kakitakit din. Isang sulyap sa'yo na nakaupo sa sopa. Magandang panalangin. Nanay, bakit mo siya dinala dito? Di ba't napag-usapan na natin ito? Kahit na siya talaga yon, hindi mo rin siya basta-basta maaring dalhin sa bahay. Ay naku, isa na namang bobo na naloko ng peking bagay. Sir Gao, sino siya? Mayroon bang chismis? Agad na dumating ang sistema kay Xiaoye. Siya ang pangatlong anak ng pamilya mo, si Mu Tangchon. Ngayon ay isang guro ng skiing. Tungkol sa kanyang chismis. Sandali lang, hahanapin ko, tumingin ka kay Mu Tangchon. Ang boses ay malamig, saan galing ang bulag na ito? Pagpasok sa pintuan, puno ng kalokohan ang bibig. Nang marinig ito, nahimatay si Mu Tangchon. Ang iyong salot ay naglakas loob pang sumbatan ako. Binuka niya ang bibig para sumagot. Ngunit narinig niya ang iyong boses. Sa totoo lang, maganda rin ang hitsura ni Lao Su. Pwede na rin si Lao Mu. Paano sila nakagawa ng ganitong mga walang utak? Wala ba silang ginawang DNA test? Kaya't maglaan ng oras para gawin ito. Baka naman hindi siya tunay na anak at napagpalit. Si Mu Tangsuan ay naguluhan sandali. Talagang hindi kita nakita na bumubuka ang bibig mo. Pero ang boses na ito ay napakatotoo. Pero naiisip ko ang mga salitang sinabi mong masyadong masakit. Siya ay biglang nagalit na parang magpapasabog si Makj. Ikaw, mabahong bata. Tungkol sa bahagi ng bagong buhay. Iyon ay isang bagay na walang kahit anong bantas. Ang mga ito ay mga bagay na matatag para kay Mu Tangsuan. Hindi siya kailanman pinagsalitaan ng ganito ng ibang tao. Nais na niyang tumakbo papunta doon. Bibigyan kita ng pinalakas na kapangyarihan ng ate. Ngunit sa sandaling iyon, si Suri ay biglang hinila siya. Sumigaw na parang galit si Mu Tangsuan. Tingnan mo kung ano ka na ngayon. Si Muki ay kakarating lang. Bilang kanyang tunay na ate, paano mo nasabi yan? Agad kang humingi ng tawad kay Mu. Agad. Si Mu Tangsuan ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sinasabi mo? Anong tunay na kapatid? Ang kapatid ko ay si Baichuan lamang. Hindi ko siya matatawag na kapatid kahit kailan. Si Suyi ay galit na galit kay Mu Tangchon. Nasaan ang iyong asal? Ganito ba kita at ang iyong tatay tinuruan? Si Muje ay tunay na anak namin ng iyong tatay. Kaya't siya ang iyong tunay na kapatid. Inuutusan kita na agad na humingi ng tawad kay Muje. Walang magawa si Suyi kundi magalit. Kung hindi siya sariling anak. Ngayon, lahat sa pamilya mo ay masaya na. Nawala na bang isip ang pangatlong anak na babae na ito? Lumiko si Mu Tangchon. Sa matibay na tinig, sinabi niyang hindi siya. Bakit ako pa ang dapat humingi ng tawad? Isa siyang sumpa na magdadala ng kapahamakan sa ating pamilya. Hindi ba sinabi na ito ni Baichuan sa'yo? Anong masama sa pagmumura ko sa kanya? Karapat-dapat siya. Kung masyado kang galit, baka mapataas mo ang kamay mo. Sa oras ng katotohanan, tumayo si Mu Baichuan. Nakita siyang nakabuka ang mga kamay. Pinrotektahan niya ang ina ni Mu Tangchon sa likod niya. Huwag mong saktan si Ate San. Kung gusto mong saktan, ako na lang. Agad na hindi siya nirerespeto si Ate San pagbalik niya. Hindi rin ito magandang asal. Si Ate San ay nagsabi lamang ng ganun para sa kanyang kabutihan. Kung ibang tao sana, si Ate San ay hindi magkakaroon ng pakialam. Habang nagsasalita siya, nalulumbay ang kanyang boses. Ang luha ay umiikot na sa kanyang mga mata. Kung magpapatuloy pa si Suyi, kailangan na niyang umiyak. Ito ang kanyang karaniwang taktika. Sa bawat pagkakataon na ganito, lahat ng miyembro ng pamilya ay naawa sa kanya. Kahit na ang tunay na anak ng Mu ay naibalik. Ano naman ang magiging epekto nito? Si Mu Tangchon ay pinoprotektahan ni Mu Baichuan. Mas lalo siyang naantig sa loob. Isang sulyap pa sa iyo sa sofa. Nagalit na naman siya ng labis. Mama, tingnan mo kung gaano ka maunawain at maalalahanin si Baichuan. Pati yon, tignan mo yung taong yon. Anong ginagawa niya? Mula nang bumalik siya, nalaglag na ang swerte ng pamilya natin.
Matagal ko nang sinabi. Siya ay isang sakuna. Si Sui ay labis na nagalit. Tumahimik ka, hindi naman sakuna si Muje. Si Gu Baichuan ay nagyak sa labis na pagkamangha. Nanay, huwag kang magalit. Ako ang may kasalanan. Siya ay dahil sa akin. Si Mutang Chuan ay niyakap si Baichuan. Tinulungan siyang punasan ang kanyang mga luha. Baichuan, ano bang kasalanan mo? Wala kang kinalaman sa isyong ito. Ang mali ay galing sa taong iyon. Siya talaga ay isang walang hiya na sakuna. Ang bahay ay nagtalo-talo na dahil sa kanya. Siya ay nagkunwaring patay pa. Kahit anong mangyari, hindi ko siya papayagang manatili sa pamilya ng Mu. Kailangan siyang paalisin. Gumawa siya ng ilang malalim na paghinga. Pinigilan ang galit. Naklin siya sa sofa at nagsara ng mata. Ang luma nitong pangatlo ay tunay na bobo. Ginamit siya ni Mu Baichuan na parang baril at mukhang proud pa siya. Doon siya magpuputok. Mas mabuti pa ang mga asong gala sa tabi ng daan. Si Mutang Chuan ay muling pinagsabihan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapagpigil. Naglakad siya na may galit. Muje, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Anong karapatan mong manahimik? Huwag kang manahimik, kung may kakayanan ka, ilabas mo. Si Mutang Chuan ay sobrang galit. Ni isang salita mula kay Daik Xinsheng ay hindi niya nasabi. Akala mo ba nagkasakit siya? Ano man ang sabihin, kalahati lang ang sinasabi. Sa loob-loob ko, nagbuntong hininga ako, hindi ka karapat-dapat makipag-usap sa akin. Tao ako. Ikaw ay isang ligaw na aso lamang. Magkaiba ang mga uri. Ang komunikasyon sa simula pa lang ay talagang may hadlang, okay. Si Mutang Chuan ay nabulabog. Sigaw siya ng malakas na gusto kanyang saktan. Yung tipo na talagang sasaktan ka ng husto. Pero nakita ang matalino at mapanlikhang tingin ng kanyang ina. Siya ay muli nang natakot. Ang pakiramdam na ito ng galit pero hindi mailabas ay nagdudulot sa kanya ng pagkabangkarote. Napansin ni Mu Baichuan ang hirap ni Sanjay. Agad siyang lumapit at may pighati sa kanyang mga mata na nakatingin sayo. Kuya, humingi ka ng tawad sa ate mo. Talagang nainis si ate sayo. Huwag ka na ring magugong. May malaking problema sa bahay. Si ate ay labis ng malungkot at nagdaramdam. Si Mary ay nagtago sa sofa na 1 metro ang layo. Na-miss ang posisyon na para ng susuka. Diyos ko, may amoy na nakakainis ang peking ito. Amoy pa lang, gusto ko nang sumuka. Agad na nagbago ang mukha ni Mu Baichuan, kuya. Ikaw, kinainisan mo ba ako? Hawak mo ang dibdib mo at tumango ka, baby. Maging tiwala ka, talagang kinainisan kita. Hindi inasahan ni Mu Baichuan na aminin mo ito ng direkta. Dapat ba niyang hindi magkaila? Paano ako makakapag-reply dito? Hindi ko pa ito naranasan. Ito ay isang expert, talagang expert. Nagdulot ito sa kay Mu Baichuan na hindi niya malaman ang gagawin. Nakita ni Mutang Chuan na inapi si Mu Baichuan. Narinig ko muli ang boses ng iyong puso. Ganap na sumabog ang kanyang galit, Muje. Pinagsalita kita. Tingnan mo na lang kung ano ang mga nagawa mong magandang bagay. Sinabi niya habang inilabas ang kanyang cellphone. Binuksan ang balita na nakita kanina. Ipinadala sa iyong harapan, tingnan mo. Ang balita ngayon. Sobrang dami. Tungkol sa pagkakabenta ng panganay na kambal ng pamilya mo. Ang pagbagsak ng shower gel ay napilitan ang kaibigan na tanggapin ang kasalanan. Inagaw ng shower gel ang boyfriend ng kanyang nakatatandang kapatid. Kung hindi ka bumalik na parang sakuna. Paano nangyari ito sa bahay? Isang sulyap lang. At tiningnan siya na parang tanga. Wala kang na-refresh. Nagtawanan siya sa isip, hindi ba marunong bumasa itong dalawang tanga? Nabulabog si Mu Baichuan sa iyong saloobin. Isang mahirap na tao na nagkatawang tao sa maraming taon. Ang mga ebidensya ay nakalatag na sa harapan. Hindi niya pa rin tinatanggap ang ikatlong nakatatandang kapatid. Huwag kang magalit. Huwag mo ring sisihin ang kuya. Hindi rin niya ito gusto. Mas mabuting maghintay na lang na makabalik si tatay. Pati si Mutang Chuan ay hindi na nakapagpigil sa kanyang tawanan. Sobrang mabait mo talaga. Sobrang walang modo niya. Kailangan kong turuan siya ng mabuti ngayon. Hindi ko na-refresh. Gagawin ko ito sa harap mo ngayon. E-refresh ko para makita mo. Tinitingnan kita. Sa usaping ito, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin tungkol sa Xilitol. Nakatingin siya sa telepono na parabang lumalaki ang mga mata niya. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Sa puntong ito, ang mga mata ng ikatlong anak na si Xilitol ay nakatitig ng mabuti sa screen ng telepono. Mayroon siyang mukha ng hindi makapaniwala. Ang maliit na kamay ay walang tigil sa pag-scroll. Kanina, malinaw na nakita niya ang balita na kumakalat sa lahat ng dako. Lahat ay tungkol sa malupit na sitwasyon ni Muga. Pero pagkatapos i-refresh, paano naging ganito ang lahat? Kahit na si Muga ay patuloy na nangingibabaw sa mga trending na balita sa isang malaking website. Pero ang nilalaman ay lubos na nagbago ng direksyon. Si Muga ay nagtagumpay. Tumulong siyang mahuli ang isang malaking sindikato ng krimen. Ang kwento ng kambal na mag-sister na naalipin ng peking kaibigan. Halos maibenta sa hilagang Myanmar. Nagdaos ng press conference ang pamilya mo. Naibalik na ang nawalang anak sa loob ng maraming taon. At ang krisis na ito ay ang swerte ng pamilyang mo.
Si Muje ang nag-aayos nito. Magkakaroon din ng malaking pagtitipon para sa pagkilala sa pamilya. Habang lalo namang humihirap ang mukha ni Mu Tangchon, para bang bumagsak ang langit sa kanya. Si Bai Chuan ay nag-imbestiga na. Iba't ibang katotohanan ang nakalatag sa harap niya. Si Muje ay talagang isang salot. Pero paano sasabihin ng tatay na siya ay swerte? Kapatid na kambal na babae. Siya ay nakapagpatalo sa pamamagitan ng kanyang talino. Paano ito naugnay kay Muje? Sa tabi, si Mu Baichuan. Nakita ang hindi magandang mukha ni Mu Tangchon. Sa loob-loob niya, siya ay naging kontento. Tiyak na ito ay dahil sa pangatlong kapatid na babae. Nakita ang mga negatibong balita online. Si Muje ay dapat na isang salot. Siya ang paborito sa pamilyang ito. Nang maisip ito, nagkunwari pa siyang nagpapalakas ng loob kay Mu Tangchon. Ate San, huwag ka masyadong magalit. Hindi rin mauunawaan ng kuya. Kakatapos lang niyang umuwi, nagkaroon ng ganitong insidente. Kapag nalaman na ni kuya ang katotohanan, sigurado akong magsusori siya sayo. Pero tila hindi narinig ni Mu Tangchon ang kanyang sinabi. Tahimik niyang inilapag ang cellphone sa harap ni Baichuan. Tingnan mo, paano nagbago ang mensahe sa cellphone mo. Wala talagang pakialam si Mu Baichuan. Habang kinuha ang kanyang cellphone, isang sulyap sa cellphone ni Mu Tangchon. At malumanay na sinabi, ate, pareho lang tayo. Hindi maaring magkamali. Ang apat na salitang iyon ay hindi niya maisalita. Ang kanyang maliit na mata ay agad na lumaki. At bumuka ang kanyang bibig, anong balita ito? Paano mangyayari yon? Agad siyang nagbukas ng kanyang cellphone. Matinding nag-refresh ng iba't ibang mga pahina. At nagkaroon siya ng parehong ekspresyon kay Mu Tangchon, imposible. Talagang imposible. Tiyak na nakita niya yon kanina sa sasakyan. Sinasabi ng lahat, naubos na ang 2 anak na babae ng pamilya mo. Nagdurusa na ang pamilya mo. May malaking problema na ang pamilya mo. Pero bakit ngayon may 180 degree na pagbabago? Anong imposible sa iyong pabulong na pagtawa? Mukhang hindi masaya na walang problema ang pamilya mo, hindi ba? Dito lang napagtanto ni Mu Baichuan ang katotohanan ng mundo. Agad na sumagot ang kapatid. Paano mo nasabi yan sa akin? Hindi iyon ang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, si Mu Baichuan ay medyo naguguluhan na. Nagpangiti ka sa pangungutya. Huwag kang laging nagsasalita ng kapatid. Wala akong kapatid na tulad mong malasakit. Umupo sa sopa na tila hindi niya kaya. Humagulgol ka ng walang pag-asa. Mukhang hindi rin maganda ang kakayahan ng pekeng tao. Nagpakatotoo ito dahil natatakot. Pero sa hitsura ni Ginoong Su at pangatlo, siguradong wala silang pakialam. Sa orihinal na kwento, anumang sabihin ng peking tao ay tama. Ang buong pamilya ay naakay niya. Isa-isa silang naging walang isip. Akala ni Mu Tangchon na pwede niyang ipasa si Mu Baichuan. Pero nang marinig ang iyong saloobin, hindi na siya nakapagsalita. Para bang nagising ng kaunti ang kanyang isipan. Sa oras na ito, napagtanto niya rin, na may mali kay Mu Baichuan. Hindi pinagdaanan ng pamilya mo ang masama. Dapat ba siyang hindi masaya? Pero kanina, parang nagkakaroon siya ng pagkabigo. Ang hindi makaintindi na si Mu Tangchon ay tumingin sa kanyang ina. Si Duying ay lumapit na may masamang mukha. Malamig na sinabi, ikaw, pangatlo. Humingi ka ng tawad sa iyong kapatid. Nasabi ko na ang kuya mo ay bahagi ng pamilyang ito. Sino ang may lakas ng loob na maninira sa kanya? Huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging bastos. Matapos sabihin yon, tumingin pa siya kay Mu Baichuan. Nagsawang umiling siya. Ang anak na siya mismo ang nagalaga. Mukhang hindi ito madali. Nakasandal ka sa sofa na walang emosyon. Pero sa loob, may malalim na gulo na nagaganap. Ano bang nangyayari? Lahat ay tila nakikipag-usap sa akin. Hindi ba dapat siyang maniwala kay Mu Baichuan? May mali, sobrang mali ito. Si Suyi ay huminga ng malalim sa narinig. Ang loob ay lalong punong-puno ng pagsisisi. Ganito ba talaga ako bilang ina? Paborito si Yang Zi. Hindi pinapansin ang sariling anak. Laging hindi magustuhan siya. At nagdulot pa ito ng kanyang malupit na kamatayan sa kalye. Pero mabuti na lang at nagising na ako ngayon. Sa hinaharap, kailangan kong doblehin ang kabayaran sa aking sariling anak. Si Du Tangchon ay dahan-dahang lumapit kay Muje. Pasensya na, ako ang nagkamali kanina. Ikaw ay kumaway. May mukha na parang walang pakialam. Wala akong pakialam. Basta't masaya ka. Sa loob, may malamig na tawa sa pinilit na paghingi ng tawad. Siguradong puno ng galit sa loob. Sa tingin niya, hindi ako karapat-dapat sa kanyang paghingi ng tawad. Pero talagang wala akong pakialam. Basta sa susunod na pagkakataon na may maling akusasyon sa akin, sila ay magiging kasama ng taong iyon. Sa oras na iyon, makakapaghiwalay na ako sa kanila ng tuluyan. Dalhin ang kaunting pera at umalis ng malayo. Perpektong silito. Hindi ko akalain na ganyan ang iniisip mo. Nagsorry na ako sa sarili ko. Bakit siya ay nagiging mapaghusga pa? Kaya pala ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay para sa pera. Kung ganon, hayaan na lang natin ang mga magulang na bigyan siya ng pera para makaalis na siya. Mas lalo pang nalungkot si Suyi. Labis na nabigo ang bagong anak sa kanilang pamilya.
Sa anumang paraan, hindi dapat siya umalis. Sa Mu family, siya ang sariling anak. Lahat ng bagay sa Mu family ay dapat sa kanya. Nakatagilid siyang tumingin. Napansin niyang abala pa rin si Mu Baichuan sa kanyang telepono. Ang galit sa kanyang puso ay hindi mapigilan. Mu Baichuan, ano pa ang hinahanap mo? Wala namang problema sa Mu family, bakit ka ganito kalungkot? Agad na itinago ni Mu Baichuan ang kanyang telepono. Sa sobrang pagkasaktan, ipinaliwanag niya, Mama, kailangan mong maniwala sa akin. Wala akong dahilan para malungkot. Nanonood ako kung paano lumaban ang mga kapatid na babae sa mga masamang tao. Ipinagmamalaki ko sila. Mas lalo akong nakaramdam ng takot. Si Suyi ay may malamig na mukha. Dati, anuman ang sabihin niya. Hindi ako magdadalawang isip na maniwala. Pero ngayon, itinuro niya si Mu Baichuan at sinabi, kanina, inakusahan mo ang kapatid mo. Ngayon, pumunta ka at humingi ng tawad sa kapatid mo. Si Mu Baichuan ay labis na nagulat. Nagduda siya na mali ang kanyang narinig. Ano ang utos ng nanay mo na sabihin mo? Pinapapunta mo akong humingi ng tawad sa kanya. Sinadya ni Mu Baichuan na bigyang diin ang salitang iyon. Para bang pinapaalala kay Suyi kung nagkamali siya ng sinabi. Pero si Suyi ay pinigilan ang kanyang galit at muling sinabi na walang mali. Sinabi kong pumunta ka at humingi ng tawad kay Muje. Agad-agad, si Mu Baichuan ay muling nagulat. Si Suyi, ang matandang babaeng ito, ay sumigaw sa akin. At pinapapunta akong humingi ng tawad sa taong iyon. Dati, palagi niyang sinasabi kung ano. Kahit na ito ay sariling anak. Kapag bumalik, magiging mabait pa rin sa sarili tulad ng dati. Talagang niloloko lang ang sarili. Muje, bakit hindi ka nalang mamatay? Hindi alintana kung gaano siya galit o hindi makapaniwala. Siya ay nagtiis pa rin. Kailangan din niyang magtiis. Kuya, patawad, sana'y mapatawad mo ako. Pagbalik mo, may malaking nangyari sa bahay. Talagang sobrang coincidence nito. Hindi na dapat isipin pa. Sobrang nag-aalala lang ako. Ang mga kakaibang salita ni Mu Baichuan. Kahit sinong tanga ay makakapansin. Sa loob-loob niya, hindi siya kontento. Hindi mo man lang inangat ang iyong talukap. Kung ayaw mong humingi ng tawad, huwag ka nang magsalita. Ang pag-obserba sa mga salita at kilos ay talagang nakakainis. Sobrang nag-aalala pa rin. Anong pakialam mo? Alam ng Diyos kung ito ay isang sitwasyon na iyong pinlano. Ang mga bagay ay magiging usapan. Kung talagang nag-aalala ka, bakit hindi mo tawagan ang kambal? O tawagan si Lao Mu? Narinig ni Tang Chuan ang sinabi mong pagmumura kay Mu Baichuan. Akala ko'y lalapit ako para ipagtanggol siya. Pero nang marinig ko ang susunod mong saloobin, tama siya. Mukhang may katwiran ang sinasabi ng batang ito. Kanina habang pauwi, binuksan ni Mu Baichuan ang kanyang telepono at sinabi na may nangyari sa bahay. Tumingin ako sa balita. Kailangan ko nang tumawag sa tatay at sa mga kapatid na babae. Patuloy na sinasabi ni Baichuan na huwag tumawag. Sabi niya, tiyak na magulo doon. Ang tawag ay hindi makakatulong sa anumang paraan. Pagkatapos ng insidente, patuloy na ginagabayan ni Mu Baichuan ang kanyang sarili. Iniisip niya na si Muje ay isang salot. Pero bakit kailangan gawin ito ni Baichuan? At saka, mukhang talagang naniwala ako sa sinasabi ni Mu Baichuan. Talaga bang wala akong isip? Si Suyi ay nakatingin kay Mu Baichuan sa buong oras. Narinig ko na naman ang iyong saloobin. Mas lalo pang nagalit siya sa loob. Pero ngayon, tinatanong ko siya. Siguradong muli siyang iyak na parang naapi. Nakakainis isipin pa lang. Kaya't lumingon si Suyi kay Mu Tangchon. Nang malaman mo na may nangyaring masama sa bahay. Tumawag ka ba sa tatay mo at sa dalawa pa? Nagulat si Mu Tangchon. Nagsalita siya ng may pagkabigkas, mamay. Wala akong Mas malamig ang boses ni Suyi. Bakit wala? Hindi ka ba nag-aalala? Tumingin si Mu Tangchon kay Mu Baichuan. Pero bigla namang ibinaba ng kausap ang kanyang ulo. Para bang hindi siya nakita. Mama, sobrang nag-aalala ako noon. Kaya nga si Mu Tangchon ay hindi sigurado kanina. Ngayon, sigurado na siyang talagang wala siyang isip. Na naniniwala pa siya sa mga kasinungalingan ni Mu Baichuan. Maliwanag na siya ang nagdala sa kanya sa maling landas. Ngayon, nagkukunwari siyang wala. Ang mga mata ni Suyi ay parang mga kutsilyo. Gusto niyang mawala ang kanyang sariling anak. Paano ko nagawang ipanganak ka, ikaw na tanga? Walang kahit anong kakayahan sa paghatol sa mga sitwasyon. Umiiyak si Mu Tangchon. Sa kanyang puso may bigat. Hindi kailanman siya sinabihan ni mama na ganito. Hindi ba't palagi siyang naging pagmamalaki niya? Si Mu Baichuan na nagkukunwaring patay ay nakayuko. Walang lungkot o saya sa kanyang mga mata. Pero sa loob, parang nag-aalboroto na ang kanyang damdamin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ilang salita lang ni Muje, kaya't pinahirapan niya ang sarili para makipaglaban. Ang nakuha niyang katayuan ay natitinag. Ito pa lang ang simula. Kung magpapatuloy ito, hindi ba tapos na ako? Hindi pinapayagan ni Mu Baichuan na mangyari ang ganitong bagay. Kaya't sinabi niya sa ilalim ng nag-aapoy na tingin ni Suyi, Mama, huwag mong sisihin si Sanjay. Pero pareho kaming hindi naniwala na totoo ang nangyari. Gusto lang naming makauwi agad para tingnan. Kung may sisihin ka, ako na lang.
Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Pakinggan mo ang sinasabi ni Ergao sa'yo. Hindi napigilan ang pagtawa. Si Mu Baichuan ay lumingon at naggangalit ang mga ngipin kay Jeje. Anong tinatawanan mo? Nagiging duwag ka na. Anong pakialam mo sa akin? Basta't hindi ko rin naman sasabihin sa'yo. Sa loob, patuloy na pinipilit ng puso na tulungan ang sistema si Ergao. Ang pagpapatuloy mo sa malaking balitang ito ay talagang kawili-wili. Sa mga sandaling iyon, si Mu Baichuan ay umiyak ng malakas. Aking kuya, alam kong may mga opinyon ka sa akin. Lahat ay dahil sa akin, na nagdulot sa iyo ng paghihirap sa labas. Handang-handa akong umalis. Ibabalik ko sa iyo ang iyong mga magulang. Pakiusap, patawarin mo ako. Kahit na sa labas ay tila tapat. Ngunit sa loob ay naggangalit ang aking mga ngipin sa galit. Hindi ba't sinisisi ako ng nanay ko na hindi ko alam ang aking ginagawa? Kung gayon, magiging maayos ako sa pagkakataong ito. Ako na lang ang lalakad. Hayaan mong manatili ang kanyang tunay na anak. Siguradong ito ay magiging maayos. Agad akong lumipat ng pwesto. Huwag, hindi ako ang iyong kuya. Hindi tayo pamilyar sa isa't isa. Peke ito, naglalaro ka sa akin bilang isang estratehiya. Dapat talagang umalis na siya ng maaga. Bakit siya aalis sa oras na ito? Si Lao Su ay talagang ayaw umalis, di ba? Sa huli, ako pa rin ang aalis. Tumango rin ang sistema, walang duda. Kung susundin ang takbo ng kwento, sa huli, talagang ikaw ang naglakad, nagbubuntong hininga sa iyong puso. Alam ko na nag-aartista lang sila. Pero hindi naman siguro babae itong peking ito. Sabi ng nanay, isang salita, tatlong luha. Ganito ba siya palagi? Kaya kahit walang dahilan, kailangan umiyak ng pamilya mo. Si Su ay nakikinig sa iyong puso at tinitingnan si Mu Baichuan. Mas lalo siyang nababahala sa kanyang puso. Kung noon, si Mu Baichuan na ganito ang iyak ay nagsasabing alis na. Tiyak na agad siyang yayakapin. Magandang aliw. Kahit bibigyan siya ng card. Bibilhin ang gusto niya. Pero ngayon, may boses na ng sariling anak. Dito niya lang nalaman na dati siya ay naakit sa ganitong paraan. Isipin mo lang at magagalit ka. Nang maisip ito, si Suyi ay nagalit at tinignan si Mu Baichuan. Bakit palagi kang umiiyak? Hindi pa patay ang pamilya namin. Hindi mo na kailangan pang umiyak ng malakas. Maging normal ka na lang sa susunod. Huwag kang basta-basta magpunas ng luha. Anong klaseng hitsura ng nanay mo? Si Muxiang ay nakakunot ang noo habang nakatingin kay Mu Baichuan. Ang nanay ni Baichuan ay para din sa ikabubuti mo. Baguhin mo ang ugaling ito. Ang mga tao sa labas ay tatawa sa pamilya mo. Si Mu Baichuan, na hindi pa natutuyo ang luha, ay nagulat. Dati, hindi ko kailangang umiyak. Basta't magpakita ka na parang gusto mong umiyak. Lahat ng tao sa pamilya ay mag-aalaga sa'yo. Ngayon, napaka-mature ko na. Sila pa ang nagsasabing ako ang mali. Ano na bang nangyayari sa bahay na ito? Sa loob, halos mamatay na ako sa kakatawa. Ang peking ito ay talagang matindi. Siguradong hindi niya maintindihan. Bakit hindi na epektibo ang kanyang luha? Pero sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan. Bakit parang hindi sumusunod sa kwento sina Lao Su at Lao San? Sa oras ng pagkain, umupo si Mu Baichuan sa kanyang sariling upuan. Ang posisyong ito ay tunay na representasyon ng kanyang katayuan sa bahay. Noong dati kahit na may mga bisita sa bahay, hindi iyon makakapagpabago sa kanyang posisyon. Pero kakaupo pa lang, si Suyi ay lumapit at sinabi, umupo ka sa isang tabi. Hayaan si Mu Jie na umupo sa tabi ko. Si Mu Baichuan ay talagang gustong umiyak ngayon. Hindi ba ako ang paborito ng mama? Ano ba talaga ang nangyari? Siya ay maayos na nakaupo sa sulok ng mesa, na parang isang mabait na bata na naapi. Mukha, mama. Ate San, kuya, kumain na kayo. Maghihintay ako sa tatay at mga kapatid na babae para sabay-sabay kaming kumain. Si Suyi ay nagalit na sinabi na ng tatay mo. Huwag nang maghintay sa kanila. Nagsasaya na naman siya. Palaging pinapahirapan ang sarili. Paano ko siya naipagtiisan noon? Si Gu Baichuan ay pilit ng umiti at nagpasalamat sa mama sa pag-aalala. Kahit na hindi ako kumain ng buong hapon. Pero ngayon talagang hindi ko kayang kumain. Kailangan kong makita ang tatay at mga kapatid na babae bago ako kumain. Kumain kayo. Huwag niyong alalahanin ako. Ayaw mong makipag-usap sa kanya. Kumuha ng isang piraso ng sweet and sour na ribs at kumain. Habang kumakain. Habang nakikinig sa mga chismis na ibinigay sa iyo ni Ergao. Ang batang ito, nagimbita ng kaibigan sa hapunan at gumastos ng 3 milyong yuan. Sobra na siyang busog. Hindi niya talaga pinapansin ang mga ito. Sinadya lang niyang sabihin yon. Nang marinig ito, halos mailuwa mo ang ribs sa bibig mo. Grabe, gumastos ako ng 3 milyong yuan sa isang pagkain. Ano bang kinakain niya? Ang pamilya mo ay may printing press, di ba? Una, 50 milyong yuan para bumili ng isang isla. Ngayon, 3 milyong yuan para sa isang pagkain. Hindi ba't mas masaya pa ito kaysa sa buhay ng mga Diyos? Hindi nakapagtataka na ang peking tao ay palaging nagtataboy sa akin. Gusto akong paalisin. Siya ang nagaangkin ng ari-arian.
Si Suyi ay mahigpit na humahawak sa kanyang chopsticks. Kumain ng 3 milyong yuan sa isang pagkain. Kahit ako, bilang isang NRES mo, ay hindi pa nakaranas ng ganitong kaluhuan. Si Mu Baichuan ay gusto pang angkinin ang ari-arian. Anong kalokohan yan? Tumalikod siya at tumingin kay Mu Baichuan. Ang kanyang tingin ay malamig, may nabili ka bang magandang bagay kamakailan? Sino-sino ang nakita mo ngayon? Akala ni Mu Baichuan ay nag-aalala ang kanyang ina para sa kanya. Masayang sinabi, nanay. Kamakailan lang, bumili ako ng maliit na island doll. Wala akong ginawa ngayon. Nakipagkita lang ako sa ilang kaibigan. Mas lalo pang nagalit si Suyi sa kanyang isipan. Magkano ang nagastos mo para dito? Hindi ka ba kumain pagkatapos makipagkita sa mga kaibigan? Si Mu Tangchon sa tabi ay nagulat din. 50 milyong piso ang ginastos para sa isang maliit na isla. Para lang maglaro. Ganito ba kasaya ang buhay ni Baichuan? Mukhang napansin ni Mu Baichuan na hindi tama ang tono ng kanyang ina. Ang kanyang tingin ay medyo umiwas, nanay, huwag ka nang magtanong. Isang liblib na maliit na isla lang, hindi naman ito nagastos ng marami. Nakipagkita lang kami ng mga kaibigan para makipag-chat. Wala rin kaming kinain. Sa galit, agad na itinapon ni Suyi ang kanyang mga chopstick. Sinasabi na magkano ang ginastos sa pagbili ng isang isla. Napansin ni Gu Baichuan. Kung hindi ito totoo, mapapagalitan pa. Mahinang sinabi niya na 50 milyong yuan lang naman. Biglang nagalit si Su. Malakas na tinamaan ang mesa, 50 milyong yuan lang. Sino ang nagbigay sa iyo ng pera, ang lakas ng loob mo? Sa isang galaw, 50 milyong yuan na. Akala mo maliit na pera lang? Akala mo ba ang pera ng pamilya mo ay galing sa hangin? Agad na naglinaw si Mu Tangchon, mama. Huwag mo akong tingnan. Wala akong ganong kalaking pera para sa kanya. Para bang wala siyang nakita. Patuloy na kumakain ng isang lagok ng alak at isang piraso ng steak. Huwag talagang sabihin. Talagang bagay ng mayayaman. Talagang maganda ang kalidad. Naglalaway din ang sistema. Gusto ko rin kumain, pero maaari lang akong mag-charge, hindi makakain ng karne. Pero ang peking iyon ay hindi nag-iisip bago magsinungaling. Mayroon pa siyang resibo ng pagkain sa kanyang bulsa. Kailangan pa niyang i-reimburse ang kumpanya ng pamilya mo. Basta't pera nilaw mo ito, walang problema. Kumain ka na naman ng isang pirasong tadyang. Sinasabi na, masyado namang nagmamagaling itong si Lao Su at si Mu Lao San. Mula pagkabata, ang mga peking bagay ay gumagastos ng pera at kumikilos. Hindi ba nila alam? Kapag hindi sila kontento sa peking bagay, agad silang nagkakaproblema. Hayaan silang bumili ng kahit ano. Ngayon, binibilang ang pera sa harap ko. Ano bang nangyayari dito? Dati talagang ganito ako. Pero hindi naman ako nagbigay ng ganito karami. May resibo pa si Mu Baichuan sa bulsa niya. Kailangan pa niyang i-reimburse. Kanino siya natutong magbilang ng ganito? Si Mu Tangchon ay nahihiya. Talagang nagbigay na siya ng pera kay Mu Baichuan. Pero gusto niyang magpaliwanag. Pero sa tingin niya, wala namang dapat ipaliwanag. Sobrang sakit ng mukha niya, parang tinamaan ng maraming malalakas na sampal. Si Mu Baichuan ay nakayuko. Parang batang nagkamali ng ginawa. Nanay, ito ang pera na ibinigay sa akin ng ate. Noong huli akong pumunta sa kumpanya ng ate. Hindi sinasadyang nadapa ako. Ano na ang nangyari sa medical expenses na ibinigay ng ate ko? Mama, hindi ka ba masaya? Sige, ibabalik ko na lang. Ang boses niya ay nanginginig. Pero hindi siya naglakas ng loob na umiyak talaga. Ang ate Mulan ay mayari ng isang kumpanya. Ang perang ito ay wala lang sa kanya. Sino ang kasing kuripot ni Suyi na matandang babae? Para sa sarili niyang card, ilang milyon lang ang magagastos. Hindi naman ito pera niya para sa sarili. Gusto pa ba niyang bumalik? Ngayon, si Musitol ang nagulat. Nahulog lang siya. Ang ate ay nagbigay ng 50 milyong. Kung alam ko lang na ganito kadali ang kumita ng pera. Mas mabuti pang pumunta ako sa kumpanya ng ate at mahulog din. Si Suyi ay may malamig na mukha, si Baichuan. Alam kong ikaw ay isang maunawain na bata. Ibalik mo na lang yung maliit na kutsilyo. Mama, tutulungan kitang i-donate ang perang ito. Para sa mga taong mas nangangailangan. Nang marinig ito, biglang tumingin si Mu Baichuan. Parang lalabas na ang mga mata niya. Ang matandang babaeng ito ay talagang pinapayagan ang kanyang sarili na umatras. Ito ay pera ko. Bakit ko kailangang ihandog ito sa mga pulubi? Hindi ko na kayang tiisin. Malaking luha ang patuloy na tumutulo, Mama. Pero talagang gusto ko ang maliit na pulo na yon. Pero dahil sinabi ni Mama na dapat akong gumawa ng kabutihan, tiyak na may dahilan ito. Nakikinig ako sa sinasabi ni Mama. Si Suyi ay nakahina ng maluwag sa kanyang puso. Alam ni Mama na ikaw ay isang maunawain na bata. Ngayon, ibigay mo sa akin ang impormasyon tungkol sa maliit na pulo. At ang mga dokumento ng pagbili. Pinapunta ko ang sekretarya para ibalik ito. Habang sinasabi ito ni Suyi, nagbalat siya ng isang hipon at inilagay ito sa iyong mangkok. Tumingin ka kay Suyi na may kaunting pagdududa. Siguradong may ibang balak si Lao Su sa akin. Kung hindi, bakit siya ganito kabait sa akin? Dapat ba ayaw niya sa akin dahil sa aking masamang asal sa pagkain?
Agad na sinabi ni Wensheng, Mukuje, kailangan mong tandaan na ito ang iyong bahay. Sa sariling bahay, huwag kang parang bisita. Gawin mo ang nais mo habang masaya ka. Narinig mo ba? Magpatuloy sa pagkain. Bumalik si Dandan sa talaba. Nakita ang eksenang ito. Ang asim sa tiyan ni Mubaichuan ay parang pwede nang sumabog. Nakakainis na pastoral na awit. Talaga bang may lakas ng loob siyang kumain ng walang hangganan? Siya ba ay bulag? Hindi mo ba nakita ang masamang mukha ko? Mama, ang kuya ay nakaranas ng labis na paghihirap sa labas. Hindi pa siya nakakain ng ganitong masarap na pagkain. Pero masyado siyang kumain ng marami sa isang pagkakataon. Iyan ay makakasama sa tiyan. May mga alituntunin din ang pamilyang mo. Bawat pagkain ay hindi dapat sobra. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagkunwari pa siyang nagulat. Ay naku, nagkamali ba ako ng sinabi? Pasensya na, kuya. Ginagawa ko rin ito para sa iyong kabutihan. Nagkamali ako, kuya, patawarin mo ako. Si Mubaichuan ay patuloy na nagsasalita sa kanyang sarili. At nagpatuloy na humingi ng tawad sa kanyang sarili. Noong nakaraan, ginamit niya ang ganitong paraan. Walang sinuman ang makakapanalo sa kanya sa paraang ito. Tumawa ka ng malamig, magpakasiguro ka. Nagkamali ka ng sinabi. Basta't hindi ka naman kumakain, manahimik ka na lang. Habang iniisip mo ito, lalo kang nahihirapan. Kaya't ibinaba na lang ang mga chopstick. Ergaw, hindi ako masaya ngayon. Bilisan mo at ipakita mo sa akin ang iba pang mga bagay na ito. Sa puntong ito, ang sistema ay matapos ang maikling pagsisiyasat. Sinabi niya na may galit sa kanyang mukha, mahal na Ginoo. Kapag natapos na kayo kumain, kailangan niyang i-frame ka na magnakaw. Halimbawa, ang mahalagang perlas na kwintas ni Suyi. Nagkakahalaga ito ng 80 milyong. Sa kanyang isipan, tumawa siya ng malamig, ayos lang, ayos lang. Sa oras na yon, tiyak na mawawala ng pag-asa si Lao Su sa akin. Magkakaroon ako ng pagkakataon na umalis dito. Bago ako umalis, kailangan kong kumain ng marami. Nang maisip ito, agad kang nagsimulang magyabang. Ngunit sa mga mata ni Mubaichuan, ang ganitong pag-ugali mo ay sinasadya mong pasakitan ang kanyang kapatid. Kumain ka ng dahan-dahan. Hindi ako makikipagagawan sa'yo. Nagkamali ako ng sinabi kanina, hindi na ako magsasalita ngayon. Maaari mo ba akong patawarin? Nakayuko ka habang kumakain ng braised pork sa iyong mangkok. Hindi mo man lang siya tinignan. Lumayo ka sa akin, nakakaasar ka. Si Suyi ay nababahala. Naiisip ang mga susunod na mangyayari. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso. Tumayo siya at umalis. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Tahimik niyang binuksan ang surveillance. Si Mubaichuan ay muli mong sinermonan. Pero umalis na ang nanay. Ang ate tatlo ay alam lang ay kumain. Wala talagang pakialam sa sarili. Mas lalo siyang naiinis dito. Hindi rin siya umaalis. Umupo lang siya doon at walang tigil na pinapahid ang luha. Sa wakas, natapos din ang isang pagkain. Si Mutangchon ay mabilis na nagsabi, Muje, sasamahan kita pabalik sa kwarto. Kanina, narinig niya na sinabi mo sa system. Suriin ang sarili niyang chismis. Naghihintay pa siyang makinig. Si Mubaichuan ay mas naunang nagsalita, Danjay. Hayaan mong ihatid ko si kuya pabalik. Ngayon, hindi siya magbibigay ng pagkakataon sa sinuman sa pamilya. Ang pagkakataon na makilala si Muje. Kakabalik lang niya. Ang kanyang katayuan ay paulit-ulit na natitinag. Kung magpapatuloy pa ito, hindi ba siya mapapaalis sa pamilya mo? Si Mutangchon ay tumingin kay Mubaichuan. Sa kanyang kalooban, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na galit. Alam mo ba kung nasaan ang kwarto ni Muje? Napansin mo si Mubaichuan na nagulat. Talaga namang hindi ko alam. Kanina, hindi rin sinabi ng mama. Pero anong klaseng ugali ito ni Ate San? Ate San, bakit mo ako sinisigawan? Nagtatanong lang ako ng mabuti. Nagpasya si Mubaichuan na ipagpatuloy ang kanyang lumang taktika na magpanggap na kawawa. Pero si Mutangchon ay tamad pang tumingin sa kanya. Lumiko siya at tumingin kay Mama Suyi. Aling kwarto nakatira si Muje? Ihahatid ko siya pabalik. Nang makita ni Suyi na nagbago ang ugali ng kanyang anak na babae kay Muje, siya rin ay natuwa sa kanyang kalooban. Itinuro sa likod na ang kwarto ni Muje ay nasa 2 palapag. Iyon ang kwarto na may pinakamagandang ilaw. Si Mubay ay nagulat sa kanyang puso. Ang kanyang kwarto ay nasa 2 palapag. Ang nanay ay talagang pinaghiwalay sila ni Muje. Ito ba ay para magingat sa akin? Pero may iba kang naiisip sa iyong puso. Ergaw, tingnan mo, si Lao Su ay nag-iingat sa akin. Natatakot siyang maabuso ko ang kanyang mahal na peking bagay. Sayang, siya ay labis na nag-aalala. Wala akong pakialam sa bagay na yon. Kapag natapos na ang lahat, alis na ako. Si Mutangchon ay nakarinig ng iyong damdamin at naguguluhan. Mukhang si Muje ay muling nagkamali ng pagkakaintindi sa nais ng nanay. Malinaw na ang nanay ay gustong protektahan siya. Ano ba talaga ang kwentong ito? Na nagdulot kay Muje ng ganitong lalim na pagkalito sa pamilya. Nakakainis na pagkalito. Si Suyi ay tahimik ding humihikbi. Pero siya ay mahinahon na ipinaliwanag, anak ni. Huwag kang magkamali ng akala.
Ang silid sa ikatlong palapag ang pinakamaganda sa pamilya. Nandoon ang iyong nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na babae sa ikatlong palapag. Pero kadalasang hindi sila umuwi, kaya mas tahimik ang ikatlong palapag. Masangkop ito para sa iyong pahinga. Idinagdag ni Mutangchon, Mok, ikaw na ang maupo dito. Kung hindi ka komportable sa ikatlong palapag, palitan ko ang silid mo anumang oras. Nakatitig ka pa rin na parang may mga komento. Wala akong pakialam pero sa loob ko ay walang magawa. Huwag nang magsalita ng maraming kalokohan. Dalhin mo na ako doon. May isang malaking palabas na naghihintay sa akin. Ang mga peking produkto ay nagaantay na. Tingnan mo ang kanyang mukhang napaka-emo. Mukhang magiging parang basang-basahan na. Hindi pinansin ng kanyang nakababatang kapatid. Si Mutangchon ay nahirapan sa kanyang puso. Pero narinig ang kanyang mga saloobin. Bigla siyang hindi nakapagpigil at tumawa. Hindi mo masabi, tama rin ang sinabi niya. Ang mukha ni Mubaichuan ay talagang hindi kaaya-aya. Si Suyi ay pinipigilan ang kanyang tawa habang tinatakpan ang kanyang bibig. Pero hindi siya tumawa. Ang mga bata sa pamilya mo ay lahat gwapo. Tanging si Mubaichuan lamang ang hindi gaanong kaakit-akit. Matapos lahat, siya ay isang ampon lamang. Pero sa loob ng maraming taon, hindi siya kailanman nagreklamo. Sa halip talagang gusto siya. Pero ngayon talagang pangit siya tingnan. Hindi lang siya pangit sa hitsura. Pangit din ang kanyang puso. Si Mubaichuan ay may nakakalitong mukha. Ate, anong ikinakatawa mo? Si Mutangchon ay lumingon. Talagang ayaw niyang makita ang kanyang mukha, wala. Naisip ko lang ang isang biro, huwag mo nang tanungin. Kapag sinabi ko na hindi na ito nakakatawa. Si Mubaichuan ay nagulat. Ate, niloloko mo ako. Sigurado akong pinagtatawanan niya ako. Dati, ako ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Pero ngayon, ano na? Mayroon na siyang tunay na kapatid, kaya't iniiwasan na niya ako. Talagang nakakainis. Pero alam niya na hindi ito ang tamang oras para magalit. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang papel. Basta't maghintay lang ng kaunti. Siya ay magpapakita sa lahat ng tao. Ng tunay na pagkatao ni Muje. Tumingin si Suyi sa kanyang relo. At sinabi, huwag na kayong magaway. Sabay-sabay nating ihatid si Muje pabalik. Sa kwarto, pupunta ako para tawagan ang inyong ama. Anong oras na ba ito? Bakit hindi pa siya bumabalik? Pagkatapos sabihin yon, bumalik si Suyi sa kanyang kwarto. Hindi mo man lang pinalitan ang sapatos mo at pumasok ka na. Diretsong humiga sa malaking kama. Ang yaman talaga ng pamilya nyo. Ang kwarto na ito, mas malaki pa kaysa sa playground ng kindergarten namin. Napansin mo, si Mubaichuan ay nakatingin sa bawat galaw mo. Isang pangaasar na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Talagang isang probinsyanong walang karanasan. Isang kwarto lang at nasiyahan na siya. Kung malaman lang niya ang napakalaking yaman ng pamilya mo, siguradong matatakot siya. Kuya, tutulungan kita na buksan ang kurtina. Tingnan mo ang bahay natin. Ang tanawin dito ay napakaganda. Mabilis na naglakad si Mubaichuan patungo sa tabi ng kama. Binuksan niya ang kurtina. Pagkatapos, sa tamang pagkakataon, hindi sinasadyang. Natamaan ang isang kahon sa tabi ng kama. Nahulog ang kahon sa sahig. Mula dito, may isang kadena na gumulong palabas. Isang mahalagang kwintas. Si Mubaichuan ay may mukha ng pagkalito, na parang natatakot. Ay naku, ano ito? Ate San, halika at tingnan mo. Ito ba ay kwintas ng perlas ni Mama? Naalala ko, ito ang kwintas na paborito ni Mama. Noong una, binili ito ni Papa sa halagang 80 milyong yuan. Si Mutangchon ay mabilis na lumakad papunta roon. At pinulot ang kwintas. Ang galit sa kanyang puso ay biglang sumiklab. Gusto na niyang magmura, pero ang salita ay nasa dulo na ng kanyang dila. Agad siyang nagmadaling pinigilan ang kanyang mga labi. At hindi nakapaglabas ng kahit isang tunog. Buti na lang at hindi siya nagsalita agad. Ngayon, malamang ay pinagsabihan na si Muje. Na parang sinumpa na parang aso. Kanina sa pintuan. Alam niyang anuman ang mangyari sa susunod. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid. Pero narinig niya ang boses ni Mubaichuan. Hindi niya mapigilan ang sarili at tumakbo papunta roon. Halos magalit siya at pagalitan si Muje. Anong klaseng kapangyarihan ito? Para bang kaya niyang kontrolin ang sarili? Si Mubaichuan ay may nakabiting tanong sa mukha. Tumingin siya kay Mutangchon, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Anong nangyari sa'yo? Siya ay lalong nagalit sa kanyang kalooban. Bakit hindi nagsasalita ang tanga na ito? Sa oras na ito, hindi ka ba dapat magalit kay Muje? Bakit ka nag-iisip dito? Nakahiga siya sa malaking kama at tamad na gumalaw. Bakit nag-iisip si Mutangchon? Bakit hindi pa siya dumating para pagalitan ako? Hindi ba't sinabi sa kwento na basta't magsimula ang peking bagay? Gagawin niya itong kasangkapan. Naakusahan akong magnanakaw sa bahay. Pinaalis ba ako sa bahay na ito? Bilisan mo, ipagpatuloy ang magandang kwentong ito. Nakahanda na ako sa mga luha ng pagkamakaawa. Niyakap ni Mutangchon ang kanyang mga kamao. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid. Pero naramdaman niya ang isang malakas na puwersa.
Sa sandaling magsalita siya, tiyak nasisiraan si Mudge. Hindi ito pwede. Ano ang dapat gawin ngayon? Nakita ni Mubay Chuan ang kakaibang kilos ni Muktangchon. Bakit nagsimula ng magpawis ang tanga na ito? Alam ko na. Siguradong nag-iipon ng galit sa kanyang puso ang Ate San. Tiyak na naniwala siya sa sinabi ko. Ayos, ito na ba ang tama? Kaya't nagpa siya si Mubay Chuan na magdagdag ng apoy. Yumuko siya ng mahina kay Ate Dan. Huwag mong sisihin ang kuya. Kakabalik lang niya at wala siyang nakita na maganda. Maganda ang kwintas ng mama. Simple lang, gusto lang niyang tingnan. Bago lang ito, talagang hindi magnanakaw ang kuya. Hindi rin siya tulisan. Siya ay simpleng mausisa lang. Muktangchon. Nakatingin sa kawawang anyo ni Mubay Chuan habang nakikinig. Para siyang nagtatanggol kay Muje. Sa katunayan, ginagabayan niya ang sarili na mali ang pagkakaintindi sa mga salita ni Muje. Gusto niyang bigyan ang sarili ng ilang malalaking sampal. Bakit hindi niya nakita ang tunay na pagkatao nito noon? Niloko siya nito ng maraming taon. Tama ang sinasabi ni Muje sa kanyang isip. Siya ay ginagamit lamang nito bilang sandata. Ngayon ay naintindihan na niya, kaya't hindi na siya papayag na magmalaki ito. Naghintay ka ng matagal, at hindi mo naabutan si Muktangchon na akusahan ka. Naghintay ka na ng hindi makapaghintay. Yang si Muk Xiaonyang, huwag kang mag-isa dito na nagkukwento. Si Mubay Chuan ay may mukhang nagmamalasakit sa'yo. Sabi niya, kuya, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko ito ng maayos sa nanay. Siguradong maniniwala ang nanay sa'yo. Hindi magnanakaw ang kuya. Hindi talaga magnanakaw ang kuya. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ang batang ito at tumakbo palabas. Nang umalis si Mubay Chuan sa silid, biglang nakaramdam si Mutangchon ng gaan. Nawala na rin ang kakaibang lakas na yon. Agad siyang nagsalita, Mujin. Naniniwala ako sa'yo, hindi ka nagnakaw Ikaw ay inakusahan. Tumingin ka sa kanya na puno ng mga tanong. Ergaw, lumabas ka na. Anong nangyayari? Simula Osan ay naguguluhan na Ang sistema ay may mukha ring naguguluhan, Xiao Yan. Ang sinasabi niya ay taos-pusong salita. Talagang naniniwala siya sa iyon. May mukha kang puno ng takot Anong bagong kalokohan ang gusto niyang gawin? Hindi ako naniniwala. Ergaw, tingnan mo kung ano talaga ang nangyayari. Ang sistema ay nagulat din at pinagpawisan, Xiao Ye. Sinuri ko na walang anumang problema Ngunit parang may mali sa kwento Habang ikaw at ang sistema ay naguguluhan, dumating sina Sui at Mubochuan. Kasama nila ang ilang mga katulong Nang makita ang alkalde, nakahina ng maluwag, ayos. Mukhang galit na galit si Lao Su. Basta tama ang kanyang script, ayos na. Lao Su, bilisan mo. Bilisan mong mawala ng pag-asa sa akin. Sumigaw ka sa akin at ipaalis ako. Sa oras na ito, si Mubay Chuan ay patuloy na umiiyak. Sa harap, palagi siyang nagsasalita ng maganda tungkol sa iyo. Sa katotohanan, patuloy siyang nagmamalupit. Nakatayo si Mutangchon sa likod mo. Napansin niyang habang lumalapit siya sa iyo. Ang misteryosong lakas kanina ay lalong humihina. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig at sabihin, Mama. Si Muje ay hindi nagnakaw. Maaari siyang maging testigo para sa kanya. Ang kwintas na ito ay maaaring ninakaw ng iba. Sinadyang ilagay dito. Pagkatapos niyang magsalita, si Mutangchon ay nagulat, shit. Talagang gusto niyang sabihin na si Mubay Chuan ang naglagay dito. Pero hindi niya masabi ang pangalang Mubay Chuan. May kakaiba sa kanya. Si Mubay Chuan ay huminto sa pag-iyak. Nakakunot ang noo habang tumitingin. Mutangchon, anong sinabi mo kanina? Umalis lang ako ng ilang minuto. Siya ay nauto ni kuya mo. Kanina, talagang galit na galit siya kay kuya mo. Ano bang ginawa ni kuya mo? Sinubukan ni Mutangchon na ulitin, naniniwala ako kay Mudge. Hindi niya alam kung nasaan ang sarili niyang kwarto. Paano niya malalaman ang kwarto ng nanay? At hindi siya magnanakaw. O nga pala, nanay. May ayay sa kwarto mo. Buksan mo at makikita ang katotohanan. Nang marinig ito, nagulat ka. Sa isip mo, ay naku, Diyos ko. Si kuya mo ay nababaliw na. Talagang naniwala siya na kailangan kong tingnan ang sisi. Hindi ba't ito ang mga salita ko? Si Mubay Chuan ay nagmamadaling sumigaw, Ate San. Alam mo ba ang sinasabi mo? Paano niya maisip na tingnan ang sisi? Kung sakaling makita niya, ang lahat ng pinagsikapan niya ay sayang. Hindi ko sila pwedeng payagang makita ang NJ footage. Iniisip na si Mubay Chuan ay direktang nag-extend ng kamay. Nais na takpan ang bibig ni Mutangchon. At si Mutangchon ay may plano na. Mabilis na umatras ng 2 hakbang. Nakaiwas sa kamay ni Mubay Chuan. Ano ang balak mong gawin? Ako ang kapatid mong babae. Hindi ako yung alipin. Kailangan ko bang magulat sa iyo tungkol sa sinasabi ko? Nanay, tingnan mo si Mubay Chuan, parang nag-aalala siya. Si Dutangchon ay nagtago sa likod mo. Labis ang galit sa puso, dati talaga akong bulag. Sa bawat pagkakataon na ginagawa ito ni Mubay Chuan, palagi kong naiisip na siya ay cute. Ngayon, mukhang sobra na ako. Kanina, buti na lang at mabilis akong nakaiwas.
Kaya hindi ako nakontrol ng misteryosong puwersa. Hindi nagtagumpay si Mu Baichuan. Labis akong nagalit, kapatid, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Alam mo naman yon. Habang nagsasalita, bigla na lang akong umiyak muli. Nakatitig ka sa kanila ng malamig na mukha. Wala kang pakialam sa kanila. Ano bang nangyayari kay Ergaw? Baka naman nag-collapse na ang kwento. Anong kalokohan ang nilalaro ni Mu Tangchon? Kung patuloy siyang makikialam na ganito, paano pa ako makakaalis ng tahimik? Nakakunot din ang noo ng sistema, Xiaoye. Medyo naguguluhan na rin ako. Naiinis si Mu Tangchon sa loob. May sama ng loob at inis. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. Pero napagtanto niya na ang misteryosong kapangyarihan ay nagsimula na namang kontrolin siya. Kung magsasalita siya ngayon, siguradong mga akusasyon laban kay Mu Jie ang lalabas. Ano ang dapat gawin? Ano bang dapat gawin? Nakikinig si Suyi sa puso ng kanyang anak. Nakatingin siya kay Yang Zi na naguguluhan. Agad siyang nainis at nanginginig. Si Zhen Mu Baichuan ay hindi lang basta nagkakalat ng chismis. Nagsisinungaling at nag-aakusa kay Mu Jie. Pati ang kanyang sariling anak na babae ay gusto pa niyang kontrolin. Kontrolin ang buong pamilya. Kung hindi dahil sa naririnig ang boses ng anak, ay ang buong pamilya, ay magiging mga alipin na niya. Pinipigilan ni Suyi ang galit. Tumingin ng may lambing sa iyong anak, huwag kang magalala. Dahan-dahang sabihin kung ano ang nangyari sa kwintas na ito. Nakabungis-ngis ka, hindi ko alam kung sino ang naglagay nito sa aking kwarto. Basta't hindi ko naman ninakaw. Hindi ba't sinabi na ni Xilitol? May IV sa iyong kwarto. Buksan mo at makikita ang katotohanan. Matapos sabihin ang mga salitang ito, naging malinaw sa iyong isipan. Sa wakas, nakuha ko na ang aking mga salita. Akala ko tuluyan ng bumagsak ang kwento. Bago pa makapagsalita si Suyi, si Mu Baichuan ay mabilis na nagsalita, Nanay Gi. Hindi ba't matagal nang nakasara ang sisi sa iyong kwarto? Paano pa natin ito makikita? Kanina, naabala ang aking isipan ni Xilitol. Ngayon lang niya naisip. Noong una, pinapakalma niya si Suyi. Pinatay ang surveillance sa kanyang kwarto. Ano bang dapat ikatakot? Lumiko si Suyi at tumingin kay Mu Baichuan. Talaga bang naniniwala ka kay Mu Jie? Natakot si Mu Baichuan sa tingin ni Suyi. Ang mama at kuya ay nagdusa sa labas ng maraming taon. Sa wakas, nakauwi na. Hindi siya magnanakaw ng 80 milyong kwintas. Nagtatawa ka sa loob mo. Ang peking ito ay muling nagdudulot sa akin ng masamang reputasyon. Kung hindi siya paulit-ulit na nag-emphasize. Sinabi ng magnanakaw na hindi siya nakakita ng magagandang bagay. Wala namang magdududa sa akin. Ang 80 milyong kwintas. Matagal na itong napalitan mo. Ang nasa harap mo ay pinakamababa lang. Ang mga paninda mo ay parang 2 ibon sa isang bato. Parehong nagulat si Suyi at Mu Tangchon. Akala nila si Mu Baichuan ay nagbabalak na siraan si Mu Jie. Pero hindi nila alam na si Mu Baichuan pala ang magnanakaw sa bahay. Nang maisip ito, umikot si Suyai. Malamig na sinabi kay Zhang Ma sa likod. Ilabas mo ang surveillance video sa kwarto ko. Agad na pumuti ang mukha ni Mu Baichuan. Ano bang ginagawa ng matandang babaeng ito na si Suyi? Hindi ba't ang surveillance video sa kanyang kwarto ay hindi kailanman pinatay? Ang tungkol sa pagpapalit ng kwintas ay hindi ba naitala rin sa surveillance? Nakayuko si Mu Baichuan. Ang isip niya ay magulo. Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat gawin? Tumingin ka kay Mu Baichuan, hindi ba? Ang peking tao ay natatakot. Talagang masyado siyang bata. Ang ganitong bagay ay kayang takutin siya ng ganyan. Walang dahilan, okay. Walang sinuman sa bahay na ito ang maniniwala sa akin. At walang makikinig sa aking paliwanag. Punong-puno ng sakit si Suyi. Napaka-obvious na pinapaboran niya ang sariling anak. Pero hindi pa rin siya naniniwala sa sarili. Kailangan niyang magpakita ng mabuti mamaya. Huwag hayaang mawala ang puso ng sariling anak sa kanya. Higit pang hindi dapat payagan ang peking ito na magtagumpay. Si Ngbunyayin ay labis na naguguluhan. Ngayon, labis siyang gustong ipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kakaibang puwersa na iyon ay patuloy na nagiging sanhi ng gulo. Ngayon, wala siyang magawa kundi isara ang kanyang mga labi. Huwag gumawa ng anumang bagay na makakasakit kay Enye. Sa sandaling ito na napakahalaga. Si Glacian ay bumalik kasama ang kanyang mga kambal na kapatid na babae. Si Mbichon ay parang nakakita ng malaking tagapagligtas. Agad siyang tumakbo papunta roon. Bigla siyang bumagsak sa mga bisig ni Glacian, tatay. Sa wakas, nandito ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Pinipigilan mo ang iyong dibdib at halos sumuka ako, Diyos ko. Ang taong ito ay sobrang nakakadiri. Si Lom ay lumabas lang para gawin ang ilang bagay. Hindi siya makapaniwala na masabi niya. Ang takot na hindi na makikita si Lom. Naghihintay ba siya araw-araw na mamatay si Lom? At pagkatapos ay mamanahin ang ari-arian ng pamilyaan. Kaya't kanina, medyo naantig ako. Narinig ko ang iyong tinig. Agad na naging pagkadismaya ang damdamin. Ano na ang nangyari sa akin? Kanina lang ay iniisip kong tulungan ang aking anak. Paano ko nakita si Mubai na ganito ang suot? Bakit ako'y naging malambot muli? Si Mushan ay handang magulat.
Si Mu Baichuan ay agad na bawiin ang kamay nang marinig ang iyong tinig. Halos na naman akong maloko ni Mu Baichuan. Maganda ang sinasabi sa bibig. Wala pa ring tawag na ibinigay sa akin. Ang kambal na magkapatid ay nag-rolling eyes din. Kung ito ay nangyari noon, si Mu Baichuan ay umiiyak ng ganito. Lala, pareho silang magiging labis na emosyonal. Seaner Company. Pero ngayon, nararamdaman nilang mas mabuti pa rin ang kanilang nakatatandang kapatid. Bigyan sila ng paalala, para hindi na sila maloko ng mga walang kwentang lalaki. Si Mu Tangchon ay naguguluhan at nakakunot ang noo kay Baichuan. Nagkamali ka, hindi ba? Ang problema ay sa mga nakababatang kapatid, hindi sa ama. Anong sinasabi mo? Sininyan mo Baichuan, kahit isang gabi, hindi na kayang magpanggap na umiiyak. Ang tanga-tangang ito. Bakit siya sumisigaw ng ganyan? Gusto ba niyang ipahiya ako? Pero kapag nag-aartista, kailangan kumpleto ang performance. Kaya't muling tumulo ang kanyang luha, mga kapatid. Mabuti naman at okay kayo. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Talagang natatakot na ako. Hindi ko akalain na nagkamali. Pwede bang patawarin niyo ang kuya niyo? Sa isip mo, tahimik mong binibigyan si Mu Baichuan ng thumbs up. Ayos lang. Ang galing talaga ng taong ito sa green tea. Kaya niyang magpalit ng tao sa loob ng isang segundo. Ang shower gel at body wash ay umusbong. Hindi nagpapatawad ang maliit na bibig ng maliit na toheje. Si Mu Baichuan ay nagulat. Ano na namang nangyari sa dalawang walang silbi ngayon? Dati, nagmumukha akong naguguluhan. Sobrang nag-aalala sila. Pero ngayon, ako'y nagdurusa at umiiyak. Ang kanilang bibig ay 37 degrees. Paano sila makakapagsalita ng ganitong malamig na salita? Ayaw na lang ni Elysian na makipag-usap sa kanya. Nakakunot ang noo at tumingin kay Ese, ano ang nangyari? Hindi na naghintay si Ese na magsalita. Agad na sumabat si Bichon at sinabi, Tatay, ito ay isang malaking pagkakamali. Siguradong hindi magnanakaw ang kuya. Hindi niya kukunin ang paboritong kwintas ni Mama. Kahit na hindi niya pa nakita ang 80 milyong kwintas. Pero naniniwala ako sa kanya. Hindi siya ganung tao. Para bang walang preno ang bibig ni Bichon. Nagpatuloy siyang magsalita, kakarating lang ng kuya. Kailangan nating tingnan ang sisi. Hindi ba't ito ay hindi pagtitiwala sa kanya? Dapat ay labis na nalulungkot ang kuya. Tatay, nanay, kung hindi kayo papayag. Sige, ako na ang sisihin. Kung hindi dahil sa akin. Ang iyong pasensya ay sa wakas na ubos na. Nagsalita at pinutol ang kanyang sinasabi. Anong klaseng asno ka ba talaga? Palagi na lang walang katapusang pagtawag. Sahim, agad na tingnan ang surveillance. Ayaw kong maakusahan ng mga peking tao. Na walang katapusang paratang. Nakakainis talaga. Siya lang sa pamilya ang may bibig. Siya na ba ang bibig ng pamilya na bulag? Kahit na nakita ang surveillance, hindi pa rin sila maniniwala sa akin. Ano bang dapat niyang ikatakot? Narinig ni Mu Baichuan na tinawag mo siyang asong humahagulgol. Agad na namula ang kanyang maliit na mukha sa galit. Yiw! Muli nang basang-basa ang sulok ng kanyang mata. Dumating ang luha, kuya. Paano mo ako masasabing ganyan? Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Kahit na hindi mo ito pinahahalagahan. Walang nagutos sa iyo na magturo. Hindi mo rin ako pwedeng sabihan ng ganyan. Ning, hindi mo na kayang tiisin ito. Itinaas ang manggas at umakyat. Ngayon, walang makakapigil sa akin. Kailangan kong punitin ang bibig ng asong ito. Agad na sumigaw ang sistema, mahal na Ginoo. Kailangan mong magtiis. Ayaw mo na bang magkaroon ng maliit na layunin? Wenyan, agad kang huminto sa iyong posisyon. Gumawa ng ilang malalim na paghinga. Palaging nag-aalala sa loob.